Magandang umaga sa Pilipinas. Good morning everybody. It's been a while. Medyo may kahabahang panahon na mula nung huli tayong nagkita-kita. Ako ay may inasikaso lang ilang mga personal na bagay, mga maliliit na buting tingin lang. Hindi naman sobrang importante. Pero I took some time off. So maglit lang muna para makapag-asikaso ng mga personal na bagay. So alam mo yun, sobrang daming oras ko na nanayalaan sa Project Water. Kumuha muna ako ng konting oras para sa mga personal na bagay ko. Ano lang naman sa live. Nagkasikaso lang ako ng ilang mga buting tingin sa oras ng live. Ay pagpatawad nyo na. Ngayon lang naman ito sa loob ng napakahabang panahon. Kulang-kulang isang taon na rin. Kulang-kulang isang taon na rin. Oh. Gaya ng dati, meron pa rin ako mga paalala sa inyo. Isa sa mga gusto ko ipaalala Pilipinas, yung konsepto ng addiction. Lahat ng bagay na masarap nakaka-addict. Lahat ng bagay na masarap may tendency na ma-addict ka dyan. Ingat kayo sa lahat ng bagay na masarap, including pagkain, drugs, sugal, yosi, inom, kasama na rin pati tropa at saka pamilya. Pag nasobrahan ka, lahat ng bagay masarap. Sabi mo, paano yan, Chester? Pati pamilya kasama. Yung tropa, maintindihan pa. Pag nasobrahan ng oras sa tropa, nakakasira talaga ng buhay. Ano yung pagka pamilya, nasobrahan? Pag nasobrahan ka sa pamilya, mapapansin mo, pag nasobrahan ka sa pamilya, lahat na lang ng pera nilalagay mo dyan, tapos mahirap na mahirap ka. Dagang-daga ang buhay mo, kakabigay mo ng pera sa pamilya mo. Tapos yung pamilya mo naman, gustong-gusto naman, ang drugs naman nila, ang addiction naman nila, humingi ng pera sa'yo kahit wala naman talaga emergency. Gumagawa sila ng imaginary emergency. Pero overall, ayan parehas ng konsepto na nagda-drugs yan Magkabilang panig kayo. Ikaw, addict na addict ka sa pagbibigay ng pera dun. Sila naman, addict na addict sa pagkuha ng pera sa'yo. Kuha hindi hingi. Nagpapanggap na may emergency daw. Papanggap na ipit daw. Nagpapanggap na walang ibang makakaresolba ng problema nila at ikaw lang. Nagpapanggap na mangungutang pero hindi naman na pala babayaran. Overall, mag-ingat ka sa lahat ng form ng addiction. Lahat ng bagay na masarap nakaka-addict. Masarap yung pakiramdam na para ka superhero, namimigay ka ng pera sa pamilya. Ang sarap din ng pakiramdam na ikaw naman yung kabilang panig. So merong namimigay ng pera, meron namang doon sa kabilang panig naman, ang sarap din ng pakiramdam na binibigyan ka ng pera. So kayo mismo nagkaka-addict kayo sa isa't isa, tapos parehas yung hinahatak yung sarili nyo pababa. Pagka ganyan, hindi na pamilya yan. Hindi na, addiction na yan. Addiction. Lalo pag isang panig lang ang nakikinabang, tapos yung kabilang panig walang napapakinabang, lagi na lang kawawa, laging taya. Yan hindi naintindihan ng mga tao Oo, pwedeng maging addiction ang konsepto ng pamilya. Nalilito maraming tao dyan Kaya kita mo, ang daming Pilipino mahirap dahil sa konsepto na hindi baling wala tayong pera, basta sama-sama tayo. In short, sama-sama tayo lulubog. Pag may isa sa atin nagka-cancer, hindi na natin alam kung gagawin natin, kung kanino tayo mangungutang. Pilipinas, matuto ka. Learn independency. Independency from vices. Matuto ka ng konsepto ng pagiging mag-isa at solo. Ikalas mo sarili mo sa lahat ng bagay na masarap. Lahat ng bagay na masarap pwede paminsan-minsan. Pero hindi pwedeng lahat na lang ng payout mo dinadala mo sa pamilya at sinuubos ng pamilya mo, tapos ayaw mo na magtrabaho ng mga dapat nagtatrabaho. Yung anak mong lampas 18 na, hindi nag-aaral, hindi rin nagtatrabaho, bigay ng pera sa putang inang yung pinapakain mo pa. Yung magulang mong tinatamad lang magtrabaho, irresponsable rin naman mula pinanganak ka hanggang mag 40 anyos yung magulang mo na pwede namang magtrabaho.
ayaw magtrabaho, ang gusto nanghihingi lang ng lahat ng pinaghirapan mo at lahat ng pera mo dapat sa kanila ang entrego. Yung kapatid mo na marunong gumawa ng bata, hindi marunong gumawa ng pera, sa'yo hinihingi yung pandaya-per, yung panggatas, yung pambayad ng bills nila, nagpapanggap na nangungutang sa'yo, tapos hindi ka naman na binayaran kahit isang beses. Yung mga yan, bisyo yan. Paalala ko lang sa inyo, bisyo yan. Sa kabilang panig naman, ikaw naman, tamad kang poke ng ina ka, hingi ka lang ng hingi ng pera, walang kamatayan ka, hingi ng pera, lalo sa mga kamag-anak mong OFW, tang ina, bisyo rin yan. Yung paghingi ng pera, bisyo yan. Paalala ko lang sa inyo, bisyo yan. Lahat ng bagay na masama na hindi mo kayang pigilan yung sarili mo, yun ang bisyo. Lahat ng bagay na masama na hindi mo mapigilan yung sarili mo, bisyo. Ingatan mo sa sarili mo, Pilipinas, napakaraming pwedeng maging bisyo. At baka hindi mo lang nahahalata na bisyo na pala yung konsepto mo ng pamilya. Akala mo lang pamilya pa. Pero hindi mo namamalayan yung pamilya mo nagiging bisyo na pala. Sila lang yung nakikinabang, no? Tangina. Tapos pag ikaw yung may kailangan, hindi mo maasahan yung pamilya mo. Lupit. Tangina, lupit. Good morning, everybody. Magandang umaga sa inyo. Yung mga gusto umakyat sa live, ito yung 4 na square dito sa may bandang baba. Yan. Andyan yung option para mag-request kayo ng umakyat sa live. Pero nang isang nakapila, isa pa lang. Pero bago ko iakit yung isa, pengin mo na ako umakyat. Mga 3 lang na gustong umakyat sa live. Kasi minsan may mga pagkakataon hindi nakakakit sa live yung ano. Yung isa-isang piraso. Sarap ng buhay. Napakasarap ng buhay. Ako ay nagluho ulit. Bumili ko 20 pesos na kape. Mahal to eh. Kape ko blanca lang naman ito eh. Binili ko din sa tindahan. Tinatamad na kami magpainit ng tubig. Bumili na ako sa tindahan. Ang sarap. 20-20 lang yung luho ko. Napakasarap ng buhay. May nagbigay ng 10 stars. So, thank you ha. Ito. Liar Ann UM. Thank you. Salamat. Ang dami na ngayon gustong umakyat sa live. Okay, sige. Dun sa, may mga nagtatanong dun sa trouble ng Israel at saka, Iran at saka Amerika. Wala pa akong comment dyan pansamantala. Pansamantala lang. Kasi hindi ko pa napapagtsaga ang i-research yun. Meron lang akong konting idea. Pero pansamantala wala pa akong komento dyan. Hindi ko pa napapagtsagang ungkatin mismo yung mga kaila-ilaliman yan. Kasi lahat naman ng gera merong front eh, diba? So merong, alam mo yun, merong sinasabi ang media. Pero yung ilalim yung gusto kong makutkot sa ilalim eh. Yung ilalim. Ano yan, sigurado, religious war yan. Religious war yan. Hindi yan basta na lang ordinaryong gera kasi pag Israel ang involved, lagi na lang religious war yan eh. Pag Israel ang involved, laging religious war yan. Sigurado ako dyan, between possibly Zionist at saka Islam. Possibly Zionist at saka Islam. Kasi yung Israel, itinayo yan ng mga Zionist eh. Sila Rothschild ng mga Zionist. Kilala naman silang Zionist eh. Tapos, isinulat yan, nag-request yung mga Hudyo dun sa mga nasa Amerika at saka sa United Nations na makapagtayo ng sariling bansa. In case lang hindi nyo alam, yung gera na yan sa yung Israel na yan na nasa Middle East. Bagong Israel yan, hindi yan yung dating Israel 2,000 taon na nakakaraan. Bagong Israel yan. Hindi yan yung dati. Paano bago? Katatayo-tayo lang yan. Winasak yung Israel noong unang panahon, 70 AD, pagkaalis ni Kristo. Tapos, etong bagong Israel dito, wala pang 90 years old yan. More or less than 100, sigurado ako, 100% sure ako. Wala pang 100 years old yung Israel na nandyan. Bagong Israel yan, hindi yan yung luma. Anyways, sige, akit na tayo ng mga tao sa live. Tapos, i-on ko muna sandali yung aking YouTube. Dali lang ha, doon sa mga nag-request na umakit sa live. Yan, may Chinese. Oh. Okay, go live. Live na tayo sa YouTube. Yan. Chinese. Hindi ako nakapagbasa ng Chinese. Sarap ng buhay. Napakasarap ng buhay. Magandang umaga sa inyo, YouTube. Good morning, everybody. Good morning, Facebook. Good morning, YouTube. Yun nga yung sinasabi ko. Kaya ako, gusto kong mag-request ng iba pa na makakakit sa live kasi pag isang piraso lang, minsan, inaakit ko na sa live, minsan, walang option para i-confirm. Ang may diferensya dito, Facebook. May diferensya Facebook. Okay, akit tayo ng bago. Babae naman to. Ayan.
Magandang umaga sa inyo, Pilipinas. Yung mga gusto makit sa live, andito yung apat na square. Sa gilid. Facebook ito, Facebook. Apat na square. Yes. Andiyan yung option para makakit sa live. Makapag-request na makit sa live. Yung babae na inakit ko, wala rin yata. Magandang umaga sa inyo, Pilipinas. Good morning, everybody. Pasig. Ay, yung Chinese, sayang. Waiting po. Request ka uli na umakit sa live. Napindot ko na yung sa'yo, tapos kinancel ko na kasi nabot ng mga 30 seconds eh. Good morning, brother. Magkano yung karne? 39. Pero may butal 40 na. 39,000? May problema. Huwag kayong dadaan sa antipolo ng nakashort. Ako bahala. Much as possible, stay away from wearing shorts, lalo pag nagmamotor. Kasi violation yun. Kakasakit tayo ng ulo. Ang problema tayo. Basta sapatos, pantalon, helmet. Huwag nyo kakalimutan. Sapatos, pantalon, helmet. Sabihin, hindi sinama ni boss yung t-shirt. Okay lang, topless. Tangin ng tanga. Putang ina. Bilangan nyo nga muna akong pera. Ang pera eh. 40. 48,990. Dami pa rito. Mga buting tingin kaperahan. Mga buting tingin kaperahan. Tapos baklasin nyo na yung mga nasa plastic. Pag samasamahin nyo na lang. Okay. Okay tayo ng bago. Ito, si Chinese ulit. Chinese, let's go. Nilagay ko na yung Chinese. Barya. Ay, yung mga barya nga. Good morning, brother. Good morning, brother. Taga saan ka? Davao City, brother. Tagum po, Tagum. Davao City. Okay. Ano tanong mo, brother? Ganito, brother. May seryoso akong tanong. Tungkol lang naman din to sa akin mga kamalian dati. Nilikot po ako. In the other term, cheater po, kumbaga, sa jowa ko dati. Tapos nagsisi na po ako sa lahat ng ginawa ko kasi na-realize ko po talaga. By the way, I'm 24 years old po, brother. Yun, medyo loko-loko pa din dati. Pero, ayun, gusto kong makipagbalikan sa kanya, brother. Hihingi lang ako ng advice kasi sabi niya sa akin, nawala na daw yung love niya sa akin. Kumbaga, nawala na lahat. Pero until now, nag-chat pa din kami, nag-usap-usap. Pero, tinatanong ko sa kanya kung may pag-asa ba na maging kami ulit. Kasi, pinaparamdam ko sa kanya, pinapakita ko na nagbago na ako. At saka, pinagsisihan ko talaga lahat ng ginawa kong kamalian. At saka, for me, brother, advantage ko yun kasi nagawa ko yung ganung bagay nang wala pa kaming anak, wala pa kaming pamilya. At saka marami akong natutunan, marami din ako na-realize sa bagay na yun. So, ano yung ma-advise mo sa akin, brother? Kasi gusto kong malaman, tinatanong ko sa kanya kung may pag-asa ba ako, kami na hanggat wala pang jowa yan, tas nakikipag-chat pa sa'yo. Ang mahirap niyan, completely, wala ka na talagang access. Tapos may bagong jowa na. Ayan, tangin na, manihirapan ka na sa ganun. Malamang magantay ka muna na mag-break muna sila after a few years. Ganun, meron na po siyang nakakausap. Tapos parang end up niya yun kasi ako sa kanya ulit. Kumbaga, I humble down myself sa kanya. Pinakita ko na mali ko yun lahat. Umiyak ako, nakita ako ng mama niya na umiiyak sa kanya. Tapos kinausap ko na din mama niya tungkol doon. Kasi brother, kinakabahan ako sa'yo ngayon. Nanginginig ako. Ako lang to. Relax ka lang. Ramdam mo yung salita ko, brother. So, gusto ko lang maliwanagan sa akin kung may ganun, konting pa ba? Kasi mansari namin yung 29, siya yung nagpaalala. Gumagana to. Pero idedepende mo sa sitwasyon. May tuturo ako sa Twisted. Bihira ko lang nilalabas to sa social media. Twisted to. Sige pa.
Yung pinag-iisipan ko tuloy, ilalabas ko ba? Like psychology ba eh. Sorry. Yung yung magmamakaawa ka, hindi gumagana yan. Kasi kung balikan ka man yan dahil lang sa awa, kasi nga, nagmakaawa ka nga, may mali. Sinabi niya yun Hindi sa akin. gumagana yung pagmamakaawa. Oo. Hindi gumagana yan. Ito Opo. twisted. Baka gumana. Tangina, iniisip ko tuloy, ilalabas ko ba ito? Putang ina. Gamitin ng mga tarantado. Brad, may tanong din ako. Sa pagtatanong ko ngayon, nakikita niyo po ba yung sincerity ko po na nagbago na nagsisi na din? Hindi ko makikita yun, brother. The way Hindi sa ko makikita yun. Okay po. Sorry. Madaling magsalita. Pero action speaks louder than words. Hindi ko makikita yun sa pananalita mo. Yun din yung sabi niyo sa akin, brother. Pero until now, nag-usap. Ang ina. Sige, ganito na lang. I-delete ko lang ng konti. Kasi nasa isip ko, sobrang dark eh. Pero gumagana talaga yun, effective. Sobrang. Pwede personal na lang, brother. Chat. Sorry. Hindi effective ito sa chat eh. Kailangan ng kailangan personal interaction eh. So sige, sabihin ko na lang sa'yo, pero di-delete ko lang ng konti. Baka gumana na kung makakausap mo sa telepono, as in literal tawag, pwedeng hook na tipong inisin mo ng konti. Twisted yun, yung konsepto na yun. Inisin mo ng konti, medyo sisihin mo siya ng konti. Medyo isisi mo sa kanya ng konti. Hanggang mainis. Tapos pag nakuha mo na ngayon, ang mga babae kasi emotional yun. Madaling inisin eh. Fragile. O dahil madaling inisin, madali na makuha atensyon. So pag nainis mo yan, nakuha mo ngayon ng atensyon. Pag nakuha mo ng atensyon, that's where you deploy the bullshit. Doon mo lang kayo deploy yun, yung pagka-twisted na utak mo. Yun yung pag nainis na ng husto, tapos nababa mo na ngayon yung guard niya, na burn down mo na ngayon yung lakas ng isipan, napahina mo na ngayon yung tao, doon mo na ngayon ipapasok yung agenda mo. Twisted talaga ako mag-isip. Sobra. Agenda ng plano namin, kumbaga ganun. Plano mo na ipasok yung sarili mo na naman sa sistema niya. Kasi ikaw lang ang nagpaplano nun. Tanggal ka na sa sistema niya eh. Ikaw lang ang nagpaplano nun. Tanggal ka na sa sistema niya eh. Pero you damn make sure na yung hangarin mo matino. Kasi kung kukunin mo lang yung babae, tapos lalaroan mo lang ulit, tarantado mo lang sarili mo niyan, ang magiging ending niya, magmamakaawa ka na naman ng panibago na naman paglipas sa isang taon. Wala na. Labo na yung okay. Pero tignan mo rin kasi yung value ng babae. Baka mamaya hindi naman sobrang valuable ng babae, tapos alam mo yun, wala rin namang, 'di ba, edge yung babae, kaya ka ng babae dahil wala rin namang, alam mo yun, wala rin namang ibubugay yung babae, ganun. Tapos naghahanap ka ng iba, kumanap ka ng pinaka-ultimate para sa'yo. Kasi baka mamaya, butot ang babae yan, tapos yan lang talaga yung natsambahan mo kasi butot ang lalaki ka rin. Puta, pagka umangat ka, tapos yung babae, hindi sumbabay sa pag-angat mo, ang mga iiwan mo rin yan eh. Maiiwan mo rin yan. So ako sa'yo, siguraduhin mo muna kasi ang bad trip dyan, 24 anyos ka pa lang, and you will be spending the rest of your life with that person. Kung mabubuhay ka hanggang 64 years old, okay na 40 years kayo magkasama, na-imagine mo bang habang buhay na yung kasama mo? Tapos umaangat ka, tapos siya nananatiling ganun. Ito worse, baliktad. Siya yung umaangat, ikaw yung nananatiling ganun. Yun, parang yun. Kasi siya, valedictorian, elementary, tapos ngayon mag-fourth year college siya. Tapos ako, working, ganun. Walang magulang. Kumbaga nakita ko sa kanya yung love ko. Love niya sa akin. Ay, yung pagmamahal na wala nakita ko sa parents ko. Kasi may mali kasi sa sistema eh. Alam mo, may mali kasi sa sistema. Kung hindi mo napansin, may mali sa sistema eh. Ano yung mali sa sistema? Nagjojoaan kayo dahil doon sa nararamdaman nyo eh. Hindi dapat magkaganon. Yung nararamdaman, that's just one thing. Pero supposed to be, ang dahilan kung bakit mo ginojowa yan, dahil gusto mo na makasama habang buhay yan. Kung hindi mo naman nakikita yung sarili mo na makakasama mo yan sa loob ng 40 taon na yan at yan lang yung hininga maamoy mo, yan at yan lang yung kwentong maririnig mo, yan at yan lang maghapon, magdamag yung mukhang makikita mo mula paggising mo hanggang pagtulog mo, buta, niloloko mo sarili mo kasi mambababae ka rin yan ending.
4 years na po kami, Siguraduhin mo brother. muna kasi sarili mo. Tama. Ang bata mo pa kasi. Ang maturity Nasa- sa mga babae, nasa 25 anyos. Kung siya nasa malapit na sa ganong edad, yan, siguro medyo matured na siya mag-isip. Pero ang mga lalaki, nagmamature yan somewhere around 30-ish, 35-ish. 20 pa po siya, brother. 20, 21. Eh, tingnan mo, parehas pa pala kayo immature pa eh. Parehas kayong immature pa. Legal kami both Eh, sides. Tas 4 siguraduhin years. mo muna ang sarili mo kung yan na ba gusto mo makasama habang buhay. Kasi kung Yun. hindi mo rin naman nakikita sa sarili mo na makakasama mo yan habang buhay, nagmamakaawa ka sa taong lalayasan mo rin naman paglipas ng panahon. Salamat. Di ba? Nakopin Check mo muna sarili mo. Check mo rin muna, audit mo muna yung kabuuan ng assets ng babae, sama mo na pati liabilities ng babae, sama mo na pati assets mo at saka liabilities mo, sama mo pati pangarap ng babae at saka yung pangarap mo kung nagtutugma ba kayong dalawa. Kasi baka mamaya, yung mismatch ninyong dalawa, magka-problema kayo pare-parehas. Check mo yung magkabilang panig, brother. Kasi baka magka-problema ka dyan, eh, magmamakaawa ka sa isang babae, pwedeng makuha mo uli yan. Kasi nagkaroon na siyang bagong jowa, tapos hiniwala yan. O edi ngayon, Oo. single siya, tapos nakikipag-chat-chat pa sa'yo. So, ibig sabihin, Oo. may pag-asa ka kasi nga nakikipag-chat-chat pa ka sa'yo. Pero ang problema mo nga dyan, kung hindi mo rin naman gustong makasama habang buhay yan, at hindi mo rin nakikita yung sarili mong mahabang panahon kayo magkasama, at bibilang kayo ng mga dekada ng magkasama, puta, tinatarantado mo na sarili mo, ending mo, bababae ka ulit. Uulitin mo lang yung parehas na katarantaduang ginawa mo ng mga nakaraan. So, mo sabihin sa akin, nagbago ka na. Tangin na, brother, maniwala ka sa akin. Ang mga lalaki, napakahirap sa atin. Napakahirap sa atin na magbago. Ang hirap-hirap niyan. Sobra. And coming from me, na ako matibay ang disiplina ko, pero ako hirap na hirap. Diretsa lang, di man ako ipokrito eh, di ba? Sinasabi ko naman sa inyo yung mga katarantaduhan ko eh. Eh, isipin mo, kung ako nga, puta, Chichester na ako alam niyo ang disiplina ko pagdating sa work ethics. Pero pukin ang ina mo. Pagdating sa pagbabagong buhay, kinang-ina, diretso, hirap na hirap ako mag-transition mula sa pagiging masamang tao papunta sa pagiging mabuting tao. Ang hirap, brother. Eh, isipin mo, nagbago ka para sa babae na yan, tapos superficial lang pala, saglit lang pala, ang dahilan lang, dahil meron ka lang naranasang rejection at hindi mo gustong maramdaman yung rejection na yun, kaya gusto mong bawiin ngayon yung babae. Ayun. Tapos ang magiging ending pala na pagkatapos mong maramdaman na okay ka na at ilum na yung rejection na naramdaman mo dahil nabawi mo na yung babae, susunod dun, hindi mo na ulit gusto yung babae kasi nakuha mo na lahat ng tungkol sa kanya. Ang worst yan, pag nagkaroon ng kainang anak. Kasi naririnig ko sa iyo ang sinasabi mo, merong love siya na ganito, ikaw merong love na ganito. Brother, puta, ang pagmamahal, nagiging ginto yan sa mga responsibilidad. Pag dumadami ang responsibilidad, dun ngayon nagkakaintindihan ng pagmamahal. Kasi nag-iiwan na ng mga tao pag dumadami na responsibilidad. Nagkakaanak na, tumataba na, alam mo yung panggatas, ilaw, tubig, renta, magkasama kayo. Tapos, alam mo yun, yung sakit ng bata na kailangan nyo ngayon pumunta sa ospital, tapos hindi magkaintindihan kung sino sa inyong dalawa magbabantay, tapos nag-aaway na kayong dalawa, doon nagiging perfecto ang pag-ibig sa responsibilidad. Ngayon, kung hindi mo pala kaya yung ganong klase ng sistema, na iniibig mo pa rin yung tao kahit napakaraming responsibilidad at pangit na siya, at mataba na siya, at marami ng anak, at masakit na sa ulo, at punong-puno ng pagbubunga nga, at punong-puno ng kaputang inahan yung buong relasyon ninyong dalawa, wag mo na lang balikan, Brad, maniwala ka, maglaro ka muna, pansamantala. Oo, sinasabi ko yun ng diretso. Maglaro ka muna pansamantala. Para pag mag-aasawa ka na, pagdating sa bandang dulo, sigurado ka, surefire ka, hindi ka magkakamali ng pagpili. Kasi ang hindi mo gugustuhin, yung ngayon ka naglaro, pinilit mong balikan yung putang inang yan, tapos sa magiging ending nyo, maghihiwalay din pala kayo dahil hindi mo na siya gusto pag may responsibilidad na. Brad, masisira lang yung babae. Masisira lang yung babae. Ang worst niyan, ikaw din masisira ka rin. Bakit? Eh, maaanakan mo yung babae, tapos lalayasan mo lang eh. Punong-puno lang responsibilidad na eh. Ngayon, dadami lang ngayon yung single mother dahil sa katarantaduhan mo. Nagbabagong buhay ka ko, no? Eh, lahat naman ng tao kaya sabihin nagbabagong buhay siya eh. Kahit naman ako eh. Lahat ng tao kaya sabihin nagbabagong buhay siya. Nagkakatalo yan, doon kapag dumating na sa iyo yung tukso, kaya mo bang tiisin? Ganun yun. Kinakaya ko. Ay, pero katulad sa akin. Oh, naku, utang naman, wala ka sa akin. May mga pagkakataon, mas gusto ko na lang matulog kaysa pumunta rito sa tindahan, lalo na kung wala namang bisita. Kasi hindi ko nga gusto nagluluto eh. Hindi ko alam nila yan dito. Tangina, hindi ko talaga gusto nagluluto. Kung wala rin lang naman bisita, hindi ako pupunta sa tindahan. Ngayon, isang linggo na halos. Oo, kasi nag-aano ko nag-aasikaso ako ng mga personal na bagay ko sa umaga eh. O dahil nag-aasikaso ako ng mga personal na bagay ko sa umaga, pagdating ngayon ng gabi, medyo butata na ngayon yung energy ko. O dahil nabubuta tayo energy ko pagdating ng gabi, natutulog ako ng kapiraso. So minsan may mga dumarating dito, minsan may mga pagkakataon, inaabot ako 30 minutes para magbihis. Ayun, nahihiya nga ako ron eh. Pero at least, sabihin ko na lang sa inyo, diretso. For me, ako, brother, diretso, brother, kung hindi ka rin lang naman sigurado na makakasama mo yung babae na yan habang buhay, maglaro ka na lang muna, brad.
Nasa akin yung Maglaro ka na lang. nasa sarili ko yung mali. Ako yung mali. Nasa akin yung mali. Yun yung sinasabi ko. Kung hindi ka sigurado doon sa babae na yan, masisira mo lang ang sarili mo pag naanakan mo yan. Masisira mo rin yung babae pag naanakan mo yan. Sabihin mo ba, ang pangit naman na advice mo, Chester, maglaro muna. Ano gagawin mo? Sisirisohin mo, tapos hindi mo naman sigurado. E di magiging ending nun, nagkaanak ka sa isang babae, hindi mo naman gusto makasama habang buhay. O, di ba? Brother, nakunan nga brother nakunan. Ay, regardless, yun na nga buti nga mo nakunan. Isipin mo, puta, kung nagkataon na nagkaanak ka, tapos tsaka ka ngayon ng babae, o di sumakit ngayon ang ulo ng mag-ina. Patay ako dun. Pari ako dun. Yun nga sinasabi ko. Sakit sa ulo yung ginagawa mo, brother. Ako, diretso, ayusin mo na lang muna sarili mo. Ayusin mo muna finances mo, ayusin mo muna mindset mo, ayusin mo muna katawan mo, ayusin mo muna lahat ng tungkol sa'yo. And then eventually, someone will come along. Bahay at mga kayamanan yung minamana sa mga magulang, ngunit ang mabait na asawa galing sa Panginoon. Thank you, brother. Dami kong na-realize sa'yo. Nahimasmasang ka ngayon sa kalokohan mo, no? Gusto mo makipagbalikan, tapos hindi ka naman sigurado sa ginagawa mo. Hindi naman yan doon sa konsepto na hindi ka na magbababae. Hindi yan sa ganun eh. Kasi kahit sabihin mo pang hindi ka na nga mambababae, paano kung tamad ka naman, tapos irresponsable ka, ang dahilan kasi hindi mo gusto yung babae. Hindi ka nga nambababae, pero dahil ang tagal na panahon yung magkasama, nasuya ka na sa kanya, tapos may anak ka, tapos ngayon unti-unti nagiging irresponsable ka na. Hindi ka nga nambababae, pero nagiging irresponsable ka. Di ba? Hindi mo maayaalis sa equation yun, brother. Kasi merong ganun sa atin eh. And when I say sa atin, ang ibig ko sabihin, bilang tao, pag hindi mo gusto yung sistemang ginagalawan mo, yung pamilya ginagalawan mo, magiging tamad ka talaga. Bakit? Bakit hindi mo gusto yung nangyayari sa paligid mo? Ano ba naman nakakagana sa ganun? Diba? Ganun yun. Kaya tingnan mo, ang daming tao tamad. Bakit sila tamad? Kasi hindi nga nila gusto yung sistemang nakapaligid sa kanila. Tapos paikot-ikot na lang sila ngayon sa parehas sa sistemang hindi nila gusto. Nakakatamad kayang kumilos kapag yung sistemang nasa paligid mo hindi mo gusto. Pamilya mo hindi mo gusto, bahay mo hindi mo gusto, kung meron kang masasakyan, swerte na yon. Kung meron kang motor, bulok, hindi mo gusto. Kung meron kang trabaho, hindi mo rin gusto. Nakakatamad kaya kumilos pag lahat na lang nasa paligid mo hindi mo gusto. Sama mo pa yung babaeng bunganga ng bunganga, sama mo pa yung responsibilidad sa anak mo na kailangan mo ngayon pag-atasin na ikaw mismo hindi mo rin gusto. Lalo na pagpangit yung anak mo. Wala, mamahalin mo na lang talaga. Wala kang magto. Sala ka may balik sa pepe ng nanay niya yun. I figure out myself, brother, na kailangan ko talaga munang tignan sa sarili ko kung siya na ba talaga, kung seryoso na ba talaga ako. Tsaka, thank you, brother. Salamat. Dami kong na-realize. Dalihin mo muna yung sarili mo. Siguraduhin mo muna yung sarili mo. Madaling manligaw, brother. Madaling kunin ng loob ulit ng babae na regular pang nakikipag-chat sa'yo at kaka-break up lang doon sa bagong jowa niya at single ngayon. Ang dali-dali niyan, brother. Maniwala ka, napakadali niyan. Ang dali-daling kunin ng loob ng babae. Mga babae emotional, magpakita lang ng matinding effort, mababawi mo na yan. Pero hindi kasi effort. yun eh. Hindi effort yun, pala. isampal lang sa pagkalalaki mo yan nag-break kayo eh. Magkano yung pera? Ayos na? 40? Okay, good. Sige. May sobra pa? Okay. May pampasweldo pa ako mamayang gabi. Okay. Follow-up question, brother. Saan ka na? Follow-up question. Yuya, saan ka na? Walang connection. Follow-up question, brother. Okay. Brother, ito. Nakabalik na ba ako sa live? Yan, okay na, oh. Brother, ganito na, may sasabihin ako. Yung plano ko kasi sa kanya, yes or no, yung gusto kong marinig sa kanya kung magiging okay ba kami ulit o ayaw niya na sa akin. Hindi ganoon. Tinatrabaho yan. Ang gusto mo, verbalan eh. Brother, kung may agenda ka, dahan-dahang isinisingit yan. Hindi mo mau-ultimatum yan. Ikaw yung may agenda eh. Wala naman siyang kailangan sa'yo. Ikaw may kailangan sa kanya eh. Nalilito ka na naman eh. Wala siyang kailangan sa'yo, Brad. Ikaw may kailangan sa kanya. Ikaw may gusto sa kanya. Ikaw may gusto makipagbalikan. Siya ayaw niya na. Ay, tama yun. Ang gusto mo, bigyan mo siya ng ultimatum. Oo ba o hindi? Baka sabihin yan sa'yo, hindi. Tapos manguluntoy ka ngayon. Di mo ngayon alam kung ano sasabihin mo pagkatapos kang hindian. Eh di lalong nagka-double jeopardy ka pa ngayon. Na-reject ka na nga nung una dahil ayaw na makipagbalikan sa'yo. Na-reject ka pa ng pangalawa kasi inultimato mo. Ulo lang putang ina mo. Ano bang bobo mo naman, Brad? Ang ilan to. Nakakabuo yung pag-ibig, brother. Nakakatanga lahat na. Sanggula. Hindi nakakatanga yan. Tanga ka lang talaga. Sa akin mo ba yan? Putang ina
inuuna ng pag-ibig eh. Brother, 4-7 ng kawikaan, karunungan pinakapangulong bagay. Sa lahat ng piliin mo unawa. Unahin mo muna kasi ang unawa sa buhay in general. Unahin mo muna yung unawa. Bago mo unahin yung putang ng pag-ibig na wala namang kakwenta-kwenta halos. Eto naman, mali ka ng binibirahan eh. Mali ka ng binabanatan eh. Wala ka pang malay dito. Akala mo, napakalaking asset ng pagiging valedictorian ng babae. Wala kang malay na karamihan, hindi naman lahat pero marami sa mga valedictorian, hindi alam kung ano ginagawa paglabas nila sa tunay na mundo. Yun. Hindi mo alam yun? Nakikita ko marami yung valedictorian namin sa eskwelahan ngayon, nag-anak ng 6 eh. Yung dating valedictorian namin, nag-anak ng 6. O tapos ngayon, buto ngayon yung buhay niya, nag-asawa siya ng adik. Hindi naman automatic na valedictorian, malayo agad mararating sa buhay. Karamihan sa mga valedictorian, hindi naman lahat book smart. Kinabisado nila yung mga libro, nakuha nila yung mga terminolohiya, nakuha nila yung calculations, alam nila yung formula, book smart. Pero paglabas nila sa tunay na mundo, na doon na nagkakatalo kung street smart ba yan. Dalawa yan eh, isang book smart, isang street smart. Hindi mo alam kung street smart yung babae na yan, tapos paglabas sa tunay na mundo, butata pala. Magaling lang sa mga libro. Tapos ngayon, mamomroblema ka ngayon kasi sabi mo, bla bla, yung babae kasi hindi marunong ng ganito, hindi marunong ng ganyan, hindi marunong ng ganon, hindi marunong. Putang ina, pinili mo book smart eh. Congratulations sa'yo. Gusto mo na sobrang talinong babae sa mga libro, nakakuha ka nga. Pero hindi automatic yun na sobrang talino ng babae sa libro, sobrang talino na rin ng babae sa tunay na buhay. Di ba? Thank you. Salamat. Mas ka, brother. Unahin mo munang ayusin muna ang sarili mo. Wala ka pang masyadong halaga. Yung babae valedictorian, ikaw mukhang tanga. Tangina, ikaw isipin mo, yung babae valedictorian. So ibig sabihin, meron ng laman yung resume niya. Doon pa lang, paglabas niya pa lang sa eskwelahan, may laman agad yung resume niya, valedictorian siya. Ikaw, sino ka? Bukod sa babaero ka. May trabaho naman ako. Brad, kailangan mo nang maipagmamalaki. Tangina na lalaki eh. Hindi pwede wala ka maipagmamalaki. Ano pa naman ito? Tangina to. Puro pagjojowa ka agad ay naatupag mo. Mayaman ka na ba? Meron ka na ba? Meron lang. Ka na ba sa jowa mo? May pampacheck up ka na ba sa kanya pag nabuntis mo siya? O baka katulad din nung nakaraan, hindi mo ngayon alam ang gagawin mo kapag ka nakunan. Tamo? Tanga mo eh. Tinago namin yun eh. Sinasabi ko sa'yo, Brad. Unahin mo muna kasi sarili mo para hindi ka nabobombahan ng buhay. Putang ina, Brad, maniwala ka sa akin kahit sino pwede mong babaihin. Kahit sino pwede mong babaihin. Pero, alam mo, ang kinakabagsak ng mga lalaki, mga babae, ang pinaka-common, sobrang common ito, isipin mo, yung pinakaunang taong ginawa ng Diyos si Adan, ang kinabagsak niya si Eva, babae. Yung pinakamatalinong taong ginawa ng Diyos si Solomon, ang kinabagsak niya, yung mga babae niya. Ang pinakamalakas na taong si Samson, ang kinabagsak niya, babae rin. Ikaw ngayon, unti-unti, bumabagsak ka na rin dahil sa babaeng katangahan mo. Tamo? Mali ko din naman. Ulitin, ayusin mo muna kasi sarili mo. Ayusin mo muna sarili mo, lamanan mo muna resume mo, lamanan mo muna utak mo, gandahan mo muna katawan mo, damihan mo muna pera mo, ayusin mo na sarili mo. Then eventually, someone will come along. Unahin mo kaya muna maghanap ng Diyos, no? Para siya na lang magbigay sa'yo ng babae. Yun, yan, brother. Yan. Yo, ibig sabihin, mga tao, di nag-iisip eh. Yan. Dapat pansinin mo, ako single, hindi ako naghahanap. Hindi napansin. Ako single, hindi ako naghahanap. Ba't di ako naghahanap? Parating din yan. Ano yung standard? Abangan ninyo, pagkatapos sa project mo rin, maglalabas ako ng mga magagandang suot. Ganun. Kasi ngayon, naka-apron ako, muntang eh. Sino ba naman yung gusto magkagusto sa isang naka-apron, di ba? Mukha ka-service crew, katulad ko. Di ba? Pero pag nag-suit and tie ako, medyo maganda-ganda naman ang bagsakan ng katawan ko pagka naka-suit and tie ako. Brother. At paano ka, respeto naman itsura ko. Baka sakaling may magkagusto na sa akin. Brother, ano yung gusto mo, brother? Ikaw yung may gusto o siya yung may gusto sa'yo? Ano yung... gusto ko binigyan ng Diyos. Wala akong sakit ng ulo lang pag binigyan ng Diyos yun. Kasi tinan mo, hindi... That question fucking doesn't make sense. Ba't kailangan mo pumili ng ano? Why do you have to settle for less? Pipili ka nung ikaw yung gusto, hindi mo siya gusto? O pipili ka nung ikaw lang yung may gusto sa kanya, ayaw ka naman niya? Putang ina, that fucking doesn't make any sense. Hindi nagme-make sense yung brother. Isipin mo yung konsepto na isa lang sa inyo yung nagmamahal. Tapos yung isa, one-way street, cul-de-sac. Na dead end. Dead end. Isa lang yung nagmamahal, tapos hindi mahal pabalik. Thank you, brother. Sa akin? Hindi ko nag-iisip, ano? Talino mo kaya muna.
Tabayan mo muna utak mo bago ka mag-jowa. Nabubuisit ako sa'yo. Bobo na ako, brother. Bobo na ako. Tanga na ako lahat. Basta mali ko talaga lahat. At saka marami akong natutunan Pero sa bagsak ngayon. na bagsak ka kahit ego mo eh. Bagsak na bagsak Mhm. kahit ego mo. Pati balikat mo bagsak eh. Yung mga ganyang bagsakan, isang tunog lang. Wala kang pera, no? Di, meron. Sahod nga namin kagabi. Gusto ko nga siyang i-treat ngayon eh. Kaso, ano Magkano ipon mo? ipon? Wala. Ayan ang ibig ko sabihin, walang pera. Hindi ang ibig ko sabihin, wala kang hawak na pera ngayon. Ang ibig ko sabihin, wala kang ipon na malaki. Ayun. Unahin mo muna kasi sarili mo, brother, bago ba putang na pumapag-ibig ka. Akala mo naman, Brother. brother, distraction yan. Istorbo lang yan. Istorbo yan. Ang dami-daming pwedeng gawing asawa kapag yumaman ka ng sobra. Ang dami-daming Yes. pwedeng gawing asawa. Mas matitino pa yung makukuha mong babae. Bakit? Mapera ka eh. Mhm. Mapera ka eh. Hindi automatic yun, pero at least you have a better chance na maganda yung makukuha mo, makipot yung bewang, malaki yung suso, malaki puwet, maganda ugali, maganda upbringing ng pamilya, galing sa prestigyoso, mayamang pamilya, kasi mayaman ka rin. Birds of the same feather flocks together. Kung sino ka, yun din yung makukuha mo. Okay na, See, brother. ayusin mo yung sarili mo. Pag sinuna mo yung sarili mo, malayo mararating mo, brother. Thank you, brother. God bless. God bless you, brother. Sige, bye-bye. Thank you. Oo, thank you. Okay, next. Jesse. Sarap ng buhay. Masarap to ngayon. Sarap. Jesse, uli ka na, go! Angat na, Jesse. Good morning, brother. Taga saan ka? Bukidnon. Bukidnon. Okay. Ano tanong mo, brother? Tungkol doon sa brother, yung video editor. Send ka na sa akin ng message, brother. Hindi yun sa live pinag-uusapan. Nag-send na ako sa iyo kaso Up mo yung na lang. I-up yung mo na lang. Sobrang dami nag-message sa akin, brother. I-up mo yung message mo. Ha? Baka meron kang tanong. okay. Go. Okay, brother. Wala kang tanong? Meron. Sige, go. Ano tanong mo? Yung kuan ba, yung sa unang Juan, may sabi daw na subukin mo ang espiritu. Dapat Ano bang sila sa Diyos. Ano bang kuan, brother? Anong klaseng subok ba? Yung pagsubok na gagawin mo, yun yung pagsubok na, yung unang Korinto 4:6, ang sabi, wag hihigit sa mga bagay na nasusulat. So, ibig sabihin, kung yung mga bagay na pagsubok mo dun sa yung mga espiritu kasi na yun, technically, if you put consideration mga aral yun eh. Pag binasa mo yung konteksto niyan, mga aral. So yung mga susubukin mo doon ng mga espiritu, mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi subukin ninyo mga espiritu kung sila sa Diyos. Sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanlibutan. So sabihin, mga aral yan, mga espiritu, ganun yung konsepto. Mga aral, mga propeta, at mga kung sino-sino man lumalapit sa inyo, may daladalang aral. Ganun yung konsepto na pag binasa mo yung buong konteksto ng talata na yun. Ngayon, sa mga yun, unang Korinto, chef, hindi ako nagkakamali, 4:6. Ang sabi, mga minamahal, matuto kayo sa amin, huwag hihigit sa mga bagay na nasusulat. So, ibig sabihin, kung itong mga mangangaral na to, ng mga may daladalang espiritu, sa Diyos, ang sa Diyos ay nakikinig sa salita ng Diyos. So, ibig sabihin, malalaman mo yun kung sa Diyos ba yung mga tao na yan kapag kasalita ng Diyos yung pinapangaral nila. Paano mo malalaman kapag kasalita ng Diyos yung pinapangaral nila? Nakasulit sa Biblia. Kapag hindi nakasulit, alam mo na, hindi galing sa Diyos. Ganun yung konsepto. Kung hindi ako nagkakamali, 14:37 yata ng unang Korinto. Kung iniisip ninyo man na siya isang propeta o ayon sa espiritu, kasi yung tinutukoy doon sa unang Juan, brother, mga propeta yun. Kung iniisip ninyo man na siya isang propeta o ayon sa espiritu, ay kilala niya mga bagay na isinusulat ko sa inyo na pawang utos ng Panginoon. So kung yung mga bagay na sinasabi nitong tao na to na may daladalang espiritu,
mga bagay na sa Diyos, dapat nakasulat. Pag hindi nakasulat, alam mo na bula ang propeta yung nagsasalita. Yan ang sagot ko ron. Yan, bihira yung ano niyan, bihira yung nagtatanong ng mga ganyang bagay. Bihira, sobra. Sabi ko, swerte ko kahit pa paano. Meron akong mga bagay na naiintindihan tungkol sa Biblia, kahit sabihin mo konti lang yung naiintindihan ko. Live ba to? Oo, live to. Sabi ni Wamer Rubin. Anyways, follow-up question, brother. Nakuha mo yun? Na aral ang pinagbabasihan. Yung aral dapat nakasulat. Kuha mo? Oo. Follow-up question, brother. Yung sa yung iba, brother ba, yung nakita mo ba yung video na yung Korean na mataas yung IQ, yung 200 plus? Hindi ako sigurado. Anong konteksto nun, brother? So merong sinasabi niya, ano sabi niya? Yung sinasabi niya yung totoo si Jesus at yung tayo daw dito, yung 100% simulation lang. Anong masasabi mo dun? Hindi naman 100% simulation. Kung sinabi niyo man na 100% simulation, I doubt it. Ito na ako. Kasi MIT, ano sa akin, they ran the statistics, they did the numbers, and it ended up na 50% chance na simulation itong buhay na to. Hindi naman kasi yung taas ng IQ ng isang tao ang nagpapa-validate sa argumento niya. Hindi yun ang nagpapa-validate sa argumento ng isang tao. Hindi yung taas ng IQ ang nagpapa-validate sa argumento niya. Kaya kung sinabi niya man na 100% simulation, I doubt that. Kasi MIT nag-run ng numbers at mas credible naman ng MIT when it comes to numbers. Kasi isang buong malaking institusyon yan. Hindi lang yan isang pirasong tao na mataas ang IQ. Isang buong institusyon yan ng maraming mga tao na magagaling sa numero at kolehiyo talaga mismo. Mas maniniwala ako sa MIT. Ang sabi ng MIT, 50% chance. So yun, naniniwala ako na merong possibility na simulation ito po. Pero sabi ng MIT, 50% chance. Nararamdaman ko nga may mga pagkakataon makaramdam ko simulation na itong buhay nito. Mga ganong pagkakataon nararamdaman ko simulation. And alam mo yun, may mga bagay na hindi nagtutugma sa isip ko. Katulad ng sobrang daming bagay na kung random lang lahat ng bagay, bakit may sinusundang pattern katulad ng Fibonacci at saka ng pi? May sinusundan na pattern ang universo eh. Hindi lang yan sa mundo lang ha, hindi lang yan sa mga micro lang, pati sa mga macro, pati sa mga galaxies may sinusundan na pattern. Tingnan mo, pansinin mo, may nagbabanggaan bituin? Oo, meron, pero napakabihira. Sa bilyon-bilyong bituin na nasa loob ng Milky Way galaxy, napakabihira ng dalawang bituin na nagbabanggaan. Napakabihira. Napakabihira. Sobrang bihira, hindi na nga natin alam mo yun, at the top of our heads, hindi ka makaalala ng panahon na ikaw mismo o bilang ordinaryong tao, nakakita ka ng dalawang bituin na nagbanggaan dahil masyadong maliwanag yan pag nakita mong ganun. Dalawang bituin nagbanggaan, maliwanag masyado yan. E tingnan mo, sa lawak ng Milky Way Galaxy na may bilyon-bilyong bituin, halos wala kang makitang dalawang bituin nagbanggaan. Halos wala. Meron yan, pero napakabihira. Tapos ito pa, sa lawak ng universo na may bilyon-bilyong galaxy, na may bilyon-bilyong bituin, bawat galaxy, wala ka masyadong makitang galaxy nagbabanggaan. That fucking doesn't make sense kung hindi simulation ito. O, baka hindi talaga simulation, pero may gumawa ng pattern. Sino ngayon ang gumawa ng pattern na yun, ng blueprint ng universo? Kasi sobrang konti lang ng bagay na hindi nagtutugma. Tignan mo yung katawan ng tao. Pag tinignan mo nga yung katawan ng tao, halos lahat. Oo, sige, merong mga artista, may masasabi dyan. Meron din, may parte ng katawan ng tao hindi kailangan. Okay, sige. Pero tignan mo, halos lahat, I will say 95%, hula ko lang yun, ng kabuuan ng pagkatao, lahat halos ng bawat sangkap ng pagiging tao mo, yung parte ng pagiging tao mo, may gamit. Halos wala kang makita na walang gamit. Yung appendix nga, akala nila sa mabang panahon, wala daw pakinabanghin. Tapos ang Harvard University, may nilabas na research na tungkol sa somewhere around parang 1980s. Tungkol sa appendix. Ngayon palang appendix, reboot system pala yan yung gastro natin. Na kapag nagkaka-LBM ka, ang nangyayari, nagtatago yung mga bakterya dun sa appendix mo, yung good bacteria. So, ibig sabihin, instead na mag-antay ulit o gumawa ulit ng mga bagong parang good bacteria yung katawan mo, o mag-antay ng mga bagong papasok na good bacteria sa katawan mo, nangyayari, nagiging lipid system. Doon sila nagtatago sa appendix.
yung good bacteria. Tapos pagkatapos mo mag-LBM, lalabas sila uli. So hindi nawala yung good bacteria. Kasi pag nag-LBM kasi lahat lumalabas eh. Kapag wala kang appendix, pati good bacteria lumalabas. Kailangan mo nga yung good bacteria na yun eh, lactobacilli. Kapag meron kang pag meron kang appendix, doon sila nagtatago. So may pakinabang pala appendix. Kasi sa mahabang panahon, kino-consider sa medical field walang pakinabang daw yung kapirasong parang kuntil doon sa may bandang dulo ng bituka eh. Mukhang kuntil kasi yun eh. Mahaba, mga ganyan kahaba. Kuntil. Sabi wala daw pakinabang. Ngayon, ang Harvard University naglabas ng research tungkol doon. Lumalabas, may pakinabang pala. Hindi totoo, walang pakinabang. Tinan mo, halos, ikaw bilang ordinaryong tao, halos wala kang makita na parte ng katawan mo na walang pakinabang. Halos wala. Ay, that being said, paano nangyari na very random daw ang universe, pero sa lawak ng pagiging random, nagkaroon ng order. Katulad ng katawan ng tao. Halos lahat ng nasa katawan ng tao ay pakinabang. Imagine that. Paano nangyari? Evolution daw. Evolution. Kung totoo ang evolution, imagine yung bacteria 1 billion years old na, pero isang bacteria na nahukay. Yung bacteria na yun, cyanobacteria kung tawagin nila, 1 billion years ago, nahukay ngayon, dinitback nila, 1 billion taon na pala yung bacteria na yun, fossil. Hanggang ngayon, may cyanobacteria pa rin. Kung totoo evolution, saan nag-evolve yung cyanobacteria na yun into another species? Ba't nanatiling cyanobacteria siya? Kung ako yung cyanobacteria, magwewelga ako. Tangina, yung iba, yung unggoy nga, naging tao na eh. Ako, bacteria pa rin. 1 billion taon na lumipas. Gets mo yun? Yun ang masasabi ko rin. Tungkol dun sa mataas ang IQ na tao, isang pirasong tao lang yun. Yung MIT, kalipunan ng mga tao eh. There's that 50% chance sabi ng MIT. Pero one way or the other, I would rather be sure. Maninigurado na lang ako. Kasi hindi ko naman alam kung simulation ba talaga itong buhay na to o hindi eh. May possibility, oo, malaki. Kasi yung 50% chance, pukin ng ina mo, napakalaking possibility nun, Brad. Ang laki nun. Yung 1% nga lang na chance sa simulation na itong buhay na to, kinang ina mo, Brad, malaki na yun eh. Yung 1% chance na simulation itong buhay na to, 1% chance lang ha, na simulation itong buhay na to, masyado nang malaking numero yun para sa akin. Lalo na yung 50% chance. Overall, maninigurado na lang ako. Gagawa ko ng maraming mabuti na itinatago ko lang sa puso ko para kayamanan ko sa kabilang buhay. Tapos pagdating ngayon, kung may Diyos man o wala, basta may nakaready akong maraming kayamanan. Yan ang sagot ko. Wala po. Last na brother. Yeah. Any tips para sa bagong nagsisimula sa TikTok affiliate? Mag-live ka. Tapos, meron dong option para i-review mo yung live mo. Tapos, meron din dong option para makita mo kung gaano, alam ko meron yun eh, yung option para makita mo kung gaano karami ang nanood at saka tumingin dun sa product mo on a specific live. Sa part na yun. Tapos, i-edit mo ng konti, tapos i-upload mo. Tapos, bombahin mo na ng gusto. Yun ang sagot ko. Bombahin mo na ng gusto yan. Kasi, ngayon, hilaw pa yan. Pero darating ang panahon, hinog na, mapupuno ng mga, napupuno ng mga affiliate marketing ng TikTok na yan. Kasi kumikita dyan eh. Bombahin mo na ng gusto, barata mo na ng gusto. Ay, wala ka na sa brother. Okay brother, salamat. Thank you very much. Bye-bye. Bye. Thank you. Good morning, brother. Taga saan ka? Good morning, brother. Sa mga city. Okay. Alam tanong mo, brother? Wait lang. Sige lang, willing to wait. Kung si Solomon ang pinakamatalino, sino yung pangalawa? Baka ikaw yung brother. Naku, putang ina naman, malabo sa banong pusit yung brother. Natakot naman ako sa claim mo. Hindi din dito, hindi. Alam nyo, marami lang akong alam. Pero hindi ko mako-consider yung sarili kong nasa kalingkingan man lang ni Solomon. Kaya may mga nakikita akong account sa kakapagkulong siya ng demonyo. Hindi, although ang source no nasa labas nga lang ng Biblia, nasa labas din ng Quran. Pero sa Quran pala may mga jinn siya. May mga jinn siya sa Quran. Meron naman libro na Hiram Ki.
tawagin yung 72 Demons ni Solomon. May profile pa nga doon kung sino-sino yung mga demonyo nasa kanya. Hindi ko kaya yun eh. Hinahanap ko yung paraan kung paano yun. I'm talking too much. Pero anyways, malabo yung brother kasi meron akong nakitang merong possibility nakakausap ni Solomon kahit mga halaman. Wala pa yun sa capacity ng tao sa ngayon. Ang alam lang natin, ang halaman nagre-respond sa tunog. Isang halaman, tinugtugan ng heavy metal, yung halaman lumalayo. Parehas na halaman, tinugtugan ng classical music, yung halaman lumalapit. So, ang halaman nagre-respond sa tunog. Kung nagre-respond sa tunog ang halaman, merong possibility na baka, dahil nagre-respond sila sa tunog, baka nga meron talaga silang language. Hindi lang natin ma-decipher ngayon at hindi lang natin maintindihan. Pero yung mga mushrooms, nagpo-produce ng sounds Overall, wala ako sa kalingkingan ni Solomon. Hindi ko rin masasagot sa'yo kung sino yung pangalawa. Kasi wala naman tayong paraan na para malaman kung gaano kataas ang IQ ni Solomon noong panahon na yun. Wala tayong paraan. Hindi siya nag-exam ng IQ test kasi hindi pa naman na-invento yung IQ test noong panahon na yun. Overall, hindi natin masasabi kung sino yung pangalawa sa kanya. Baka ikaw, malay mo. Walang question, brother. Ito. How do we know if they are speaking the truth or not? Pag may pruweba, sa pruweba mo naman makikita Kasi tignan mo rin yung pruweba kung valid ba. Kasi maraming fallacies. May pruweba nga, pero invalid. Wala, katulad ng konsepto ng ika po, 10% yung tithes. May pruweba sila, nasa lubang tipan. Pahanap mo sa bagong tipan si Kristo nagturo ng tithes, walang ganun. May pruwebang pinapakita. Pinapakita pa nga nila, parang panahon pa raw ni Abraham, meron daw ikang tithes. Meron talagang tithes, pero wala kang mababasa, inutos kay Abraham yun. Wala kang mababasa ganun. Para malaman mo kung isang bagay totoo, dapat may pruweba. Tapos dapat ang pruweba valid. So dapat naiintindihan mo rin kung yung bang pruweba valid o hindi. Matuto kang questionin kahit yung mga pruweba. Yun. Kaya sagot ko. Follow-up question, brother. Anong purpose ng Panginoong Hesus dito sa lupa? Ang dami. Madaming purpose Madaming purpose Kung Biblia pagbabasihan hindi si Isa sa Quran. Kung Biblia pagbabasihan, ang dami. Isa yung para tipunin yung mga nangangalat na anak ni Israel, isa yun. Isa rin yung para makapagbigay ng halimbawa kung paano mabuhay bilang tao. Inuungkat ko tuloy ngayon yung buong Biblia sa isip ko. Isa doon para tuparin yung mga kautusan ng Diyos sa Kanya. Isa rin doon para magturo kung paano tumupad ng kautusan. Isa rin doon yung para makipag-usap doon sa mga espiritu na nasa bilangguan nung namatay siya. Ang dami, brother. Ang dami. Overall, kung susumahin mo lahat, sa pag-ibig ng Diyos, binigay niya yung anak niya, pero gusto rin nung anak niya na sumunod sa Diyos. Overall, kung susumahin mo, sa pag-ibig ng Diyos, gusto ni Kristong sumunod dun sa pag-ibig ng Diyos. Tapos, ang byproduct nun, kaligtasan ng sangkatao. Yun ang masasabi ko. Kasi kung hindi naman gusto ng Diyos na iligtas sa mga tao, hindi rin bababa rito si Kristo Kahit pag gusto ni Kristo yun hindi siya bababa rito. Kasi lalabag siya sa tatay niya. Ganun na mangyayari. Masunog rin si Kristo Hinubad nga niya yung pagka-Diyos niya. May talata mismo sa Biblia. Yan ang masasabi ko. Overall, para sumunod sa gusto ng tatay niya, na gusto niya rin yun, tapos ang byproduct nun, kaligtasan ng sangkatauhan. Follow-up question, brother. Lawak ng tanong mo na yun. Napaisip ako nun Naungkat ko tuloy buong Biblia. Naungkat ko tuloy yung Biblia sa isip ko. Okay. Yun po bang isang napakasamang tao na nagpupumilit na magbagong buhay tapos ngayon ay mabuting tao na?
Gawa po ba yun ng Diyos o sa sarili niya lang? Depende kung sino ang tumitingin na mabuting tao na siya. Kung ang tumitingin na mabuting tao na siya, mga tao lang, maaaring siya lang ang may gawa nun. Pero kung ang tumitingin na mabuting tao siya, ang Diyos mismo ang nagsasabi na mabuting tao siya, katuwang niya na yung Diyos sa paggawa nun. Kasi yung mga mabubuting gawa, parang mga basahan na walang kwenta yan sa paningin ng Diyos. Merong ganun talata eh. Tapos yung 2:8 pa ng Efeso na ginagamit ng mga born again at saka mga Baptist. Nagme-make sense din naman yung sabi nila na wala daw kwenta yung mabubuting gawa. Totoo naman yun. Yung mga mabubuting gawa na ginawa lang natin, hiwalay sa kautusan ng Diyos, walang kwenta yun eh. Kasi ano yun, kumbaga parang katulad ng ginagawa ng mga politiko. Alam mo namang walang kwenta sa paningin ng Diyos yun eh. Yung mga namimigay sila ng pera, nakakatulong yan sa mga tao, mabuti yan sa paningin ng tao. Pero ang dinadakila ng Panginoon, ang dinadakila ng mga tao, kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Yun din naman yung makikita mong logic dun eh. Ang logic dun, kaya nila ginagawa yun para manganap ng boto, hindi para maging mabuting tao. So yun ang sagot ko ron. Depende kung sino tumitingin na mabuting tao, yung tao. Bira ka makachamba ng ganito. Bira ka makachamba ng ganito. Ang ganda ng tanong mo ah. Napapaisip ako sa mga tanong mo ah. So pwede ko bang sabihin na nasa Diyos ang awa, nasa Diyos din ang gawa? Kasi may nababasa din ako sa 1:15-5. Oo, pwede. Pwede. Nasa Diyos ang awa, nasa Diyos din ang gawa. Pwede yun. Pero yung gawa na yun, pinagtutulungan yun ng tao at saka ng Diyos. Kasi kahit ano pang mahal na mahal ka ng Diyos, ayaw mo naman kumilos, ang tamad-tamad mo. Kumilos na nga siya, pinadalang ka pa ng propeta. Diba? Katulad ng mga nangyari noong unang panahon. Hindi ka pa rin kumikilos, ang tamad mo pa rin kumilos. Ano ba naman ang magagawa ng Diyos tungkol sa'yo? Diba? Sabihin mo, makapangyarihan siya sa lahat. Paano kung yung tao yung ayaw? Binigyan niya nga ng free will eh. Sabihin mo, hindi pala makapangyarihan ng Diyos sa lahat. Makapangyarihan siya sa lahat, pero di siya pakialamero. Iba na, lilito eh. Akala nila, pag makapangyarihan sa lahat, pakialamero na. Hindi ganun. Ibig sabihin ng makapangyarihan sa lahat, makapangyarihan siya sa lahat ng entities na nabubuhay. Yun ang ibig sabihin ng makapangyarihan sa lahat, hindi automatic ibig sabihin ng pakialamero. Kaya lilito ang mga tao, may mga tao na yung mga nasa isip nilang attributes, kinakabit nila sa Diyos, na lahat ng bagay gagawin ng Diyos dahil lang makapangyarihan siya sa lahat. Hindi lahat ng bagay trip ng Diyos. Kung anong trip mo lang yan. Hindi automatic na trip mo yan, trip din ng Diyos yan. Ganun. Oo. Tao talaga. Minsan ng mga tao lang yung magugulo eh. Akala nila pag sinabing makapangyarihan sa lahat, kahit katarantaduhan gagawin ng Diyos. Tao talaga. Anyways, follow-up question, brother. Okay. Nakagawa din ba ng mabuti si Satanas? Oo. Noong mga panahon nandun pa siya sa langit. Kasi, mo, nung nilalang ng Diyos yung creation mismo, overall, ang sabi ng Diyos, narito, pawang napakabuti. Tapos nagpahinga siya. Yun nakasulat sa Biblia eh. Diba? Tinignan niya pagkatapos ng 6 na araw, nakita niya ngayon, lahat, tinignan lahat. Narito, pawang napakabuti. Ayun. Okay. Anong kaibahan o pakiramdam ng paggawa ng mabuti versus paggawa ng masama? Yan, tangina, eksperto ako dyan. Sorry. Pag gumagawa ka ng masama, adrenaline rush malala. Tindi, pukin ang ina mo, adrenaline. Lalo na pag nagkakaresulta na yung katarantaduhan na ginagawa mo, adrenaline rush, matindi. Adrenaline rush. Kasi ang sarap kasi ng adrenaline rush eh. Masarap yun, gumagawa ng katarantaduhan. Ang sarap. Tingnan mo, pansinin mo. Ano nagpapasarap sa pangangalo niya? Bukod dun sa mali yung ginagawa mo. Wala, yun lang. Yung maling ginagawa mo, pag nilalabasan ka, gano'n. Tapos alam mong mali yung ginagawa mo. Ano masarap sa pagdadrugs? Yung alam mong mali yung ginagawa mo at saka yung tama ng drugs. Overall, yung mismong ginagawa mo masarap, pero ang nagpapasarap talaga ng ultimate na nagpapasarap doon, alam mong mali ginagawa mo. Sarap doon eh. Sarap talaga ng pakiramdam doon eh. Nagsisikupas na, si Moises. Ang sabi niya, mas pinili pa na tampalasin siya kasama ng bayan ng Diyos kaysa mabuhay
sa nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala. Ang sarap kasi talaga ng pakiramdam ng kasalanan. Ang sarap ng pakiramdam ng kasalanan. Kaya nga alam mo yun nga yung ano yun nga lang, ito problema mo short term versus long term. Sa short term mo, pambaragan ka. Pag malakas ka, masarap gumawa ng katarantaduhan. Pag malakas ka, masarap gumawa ng katarantaduhan. Pero pag mahina ka, yun ang problema. Tangina, pag mahina ka, lahat ng katarantaduhang ginawa mo, kinang ina mo, pagsisisihan mo sa panahong mahina ka. Kaya naman, pansinin mo. Yun na ba? Nag-inom ka? Nag-inom ka ba, brother? Hindi. Minsan? Hindi. Wala. Hindi Nung talaga? bata pa, nung inuto pa ako. Yan, okay, good. So, nung bata ka, nasubukan mo na malasing? Hindi pa. Sayang, hindi yung pala experience. Pag nasobrahan ka sa alak, over-intoxication kung tawagin nila. Suka ka, di ba? Tapos kinabukasan, hangover, alala, ang sakit ng ulo mo, nilalagnat ka, tapos hindi mo maintindihan kung ano ba yung pakiramdam mo na parang natatay ka, nagsusuka ka rin at the same time. Tapos nahihilo ka, tapos sama-sama ng pakiramdam mo. Tapos, pansinin mo, habang nakikipag-inuman ka, ang sarap ng pakiramdam na nakikipag-inuman. Kaya pagkatakot-takot ang tawanan, tapos may mga bobo ka pang mga kasama na gumagawa ng mga katangahang katarantaduhan, ang sarap! Ang sarap talaga, diretso, ang sarap talaga. Pero kinabukasan, kung kailan mahinang-mahina ka dahil sa hangover mo, tignan mo, sinusuka mo yung alak, ayaw mo na. Inisip mo, 1 linggo, tangina, hindi na ako inom habang buhay, ayoko na nito, ayoko ng pakaramdam na ganito. Pero tignan mo, 1 week after, balik ka na naman. Bakit? Na-regain mo na yung lakas mo So masarap lang talaga gumawa ng katarantaduhan kapag malakas ka. Pero pag mahina ka, isinusuka mo yung katarantaduhan na ginawa mo. Nandidiri ka sa sarili mo sa katarantaduhan mo kapag mahina ka. Masarap lang yung katarantaduhan na yan pag malakas ka. Pero pag nanghihina ka, na-hospital ka, tignan mo, yung malapit sa kamatayan, tignan mo, lahat ng ginawa mo, pinagsisisihan mo. Mula pagkabata. Pagka, na parang near-death experience ka na, katulad sa akin ng nakaraan na, kinangina mo, naubusan ako ng preno, hayop na yan. Parehas, harap at saka likod, nawala yung preno ko. Okay, kinangina mo. Nagbago talaga ako. Tanggal yung paninigarilyo ko Tanggal sa sistema yung paninigarilyo ko. Addiction ko kasi yosin Tinanggal ko na. Mula noon, nung pinangako kong hindi na ako maninigarilyo, hanggang ngayon, hindi pa rin ako naninigarilyo. Sigarilyo. Overall, yung paggawa ng masama, masarap siya sobra kapag malakas ka. Yung paggawa ng mabuti, sobrang sarap ng pakiramdam kapag nanghihina ka na. Yun yung pinagkaiba ng dalawa. Yung kapag ka nanghihina ka na, tas yung lakas mo nawawala na, tas alam mo mamamatay ka na, napakasarap sa pakiramdam na ang dami mong kabutihang nagawa. Napakasarap sa pakiramdam na ang dami mong kabutihang nagawa. Tapos manghihinayang ka na sana dinagdagan mo pa. Regardless kung marami kang kabutihang nagawa o marami kang katarantaduhang nagawa, ang laging nasa isip mo, sana dinagdagan mo pa yung buting nagawa mo. Kasi yun yung tinatanong ko sa mga taong mamamatay na Lagi kong tanong sa kanila yun Ano yung mga bagay na pinagsisisihan mo sa buhay? Lagi silang may sana. Pero pag sinuma mo, binoil down mo yung sana nila, laging ang sana nila, sana nakagawa pa sila mas maraming mabuti pa. Swerte nga ako, marami akong nakausap ng mga taong mamamatay na Napakaswerte ko rin kasi natatanong ko sila ng lahat ng bagay tapos level-headed. Walang halong yabang. Ang mga tao kasi kapag malakas, mayabang. Yun ang napansin ko sa mga tao Pag malakas ang mga tao, mayabang din sila. Pero pag nanghihina sila, dun mo ngayon maiintindihan na yung mga bagay na lumalabas sa bibig nila, tried and true. Subok ng panahon, subok na matibay, na kapag ka mamamatay ka na, laging ang sana mo, gumawa ka pa ng mas marami pang mabuti ng panahong malakas ka pa. Lagi yun ang sinasabi nila. Overall, yung paggawa ng masama, masarap yan habang ginagawa mo, habang malakas ka. Yung mabuti na ginawa mo, sobrang sarap niyan kapag ka nanghihina ka at malapit ka ng mamatay. Follow-up question, brother. Bakit may mga chapters and verses sa Biblia? Sino nag-imbento nito at anong disadvantage at advantage? Yung chapters, bago lang yun.
Search mo na lang. Nasa Google naman yan eh. Bago lang yan, hindi pa masyadong matagal. Kung wala sa hindi pa masyadong matagal, hindi isinulat yung buong Biblia, yung kabuuan mismo ng Biblia. Sinulat niya, walang chapters, walang verses. Kasi dire-diretso lang talaga yung sulat. Parang libro, ganun. Tapos dire-diretso sulat lang talaga. Ganun sinulat yung buong Biblia. Lahat ng mga nagsulat nung wala pang chapters, wala pang verses. Tapos recent na lang idinagdag yung chapters and verses. Isa sa pinakamalalaking pakinabang niyan, ang daling hanapin ngayon ng hinahanap ng ideya. Isa sa mga disadvantage naman yan, may mga talata sa Biblia, katulad nung sa unang Korinto, naputol yung idea. Dahil nilagyan ng chapters, inihiwalay yung kabilang idea na nilagay na sa ibang verse. Parang yung Pentateuch. Kung makikita mo yung Pentateuch, bago nila ginawang Pentateuch yun, yung 5 unang libro, Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy, Bilang. Diba? Yung 5 libro na yun, galing yun sa Torah. Yung Torah, isang mahabang sulat lang talaga yan. Kaya kung makikita mo, yung Genesis, Exodus, Deuteronomy, Bilang, merong mga iba dyan na nagsisimula sa salitang at. Chapter 1, verse 1, at. Hindi mo sisimulan ang sulat sa salitang at. Bakit? Kasi yung salitang at, 80, in conjunction yan dun sa iba pang idea. Magkakasunod yan. So ngayon, sinimulan sa at, ano ibig sabihin? Kadugtong yan. Yung Genesis, kadugtong ng Exodo. Yung Exodo, kadugtong ng Deuteronomyo. O basta yung Genesis, Exodo, Deuteronomyo, Bilang, yung 5 na yun, yung pagkakasunod-sunod na yun, isang libro lang dati yan. Tapos pinaghiwa-hiwalay. Yung unang Korinto, marami dyan, chap eh. Pag binabasa ko yung Korinto, isip ko, kadugtong ito nitong idea na to eh. Hindi dapat to na iba ng verse eh. Marami pang ganun sa Biblia. Pero overall, mas malaki yung pakinabang niya kaysa malaki yung perwisyo. Maliit lang yung perwisyo kumpara sa laki ng pakinabang ng mga verses at saka mga chapters. Halos wala nang kwenta yung perwisyo. Lalo na kung hindi ka naman matamang nagbabasa ng Biblia katulad ko. Yun ang sagot ko ron. Follow-up question, brother. Wait lang. May babasahin ako sa isang talata sa Mateo 6:3. Dapat pagka ikaw ay naglilimos ay huwag maalaman ng iyong kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kanang kamay. Okay. So, ang tanong ko, sa paanong paraan po ito ginagawa, brother? Ang overall perspective nun, brother, yung simpleng konseptong huwag mo na ipamamalita. Kasi yung sa kanila kasi noon, noong unang panahon, kapag ka kasi naglilimos, tumutugtog pa ng trompa. Kaya may mabasahin kang talata dyan, pag ikaw ay naglilimos, huwag kang tutugtog ng trompa. Huwag kang tutugtog ng pakakak. Kasi yung iba, tumutunog pa ng pakakak pag nagbibigay ng limos. Nung unang panahon yun. Yung kasi, yung pakakak nila, hinahawakan yan, madalas na pagkakataon, kung di ako nagkakamali, sa kanang kamay. Sa kanang kamay, hinahawakan yun. Kaya kung mapapansin mo, sa kaliwa, kung saan man, basta humahawak sila ng pakakak noong unang panahon. Isip ko tuloy yung history na yun, nabasa ko yun. Humahawak sila, may dala-dala silang ganun. Yung iba sa kanila, meron dalang ganun. Yung iba sa kanila, pag naglilimos, tumutugtog pa ng trompa para kunin ang atensyon ng mga tao na naglimos sila. Overall, ang masasabi ko ron, yung simpleng konsepto na basic principle na pagka meron kang bagay na ginagawa at kabutihan, itatago mo lang yun. Ang tao kasi baliktad. Yun na-realize ko rin sa Biblia. Sabi ko, swerte ko naintindihan ko Biblia. Ang tao, baliktad. Baliktad ang logic. Yung mga bagay na inatago natin, yun dapat sana nilabas mo eh. Yung mga bagay naman na inilalabas mo, yan dapat yung tinatago mo. Baliktad ang mga tao. Yung mga masasamang ginawa ng mga tao, itinatago nila, pinagkakatago-taguan. Yun nga yung dapat ilabas mo para hatulan ka na ng mga tao. Hindi ka na ngayon mahatulan ng Diyos. Tapos yung mga mabubuting ginawa naman, ipinagkakalabas-labasan para makita ng mga tao. Paano kapag gagantihin ng Diyos, ginantihan ka na ng mga tao? Yung pagpapasalamat sa iyo ngayon ng mga tao at papuri nila, clap-clap nila sa iyo, yun na ngayon ang bayad sa iyo. Wala ka ng ganti galing sa Diyos. Kaya nga ipinapatago yung mabuting gawa, brother. Kaya ipinapatago yung mabuting gawa. Para yung mga mabubuting ginawa mo, yan ngayon yung magiging kayamanan mo sa kabilang buhay. Kung saan nandun ang iyong mga kayamanan, doon din naman dumudoon ang puso mo. So, ang dahilan kung bakit sobrang dami mong kayamanan sa kabilang buhay, para dumuon din yung puso mo. Ganun yung konsepto eh, kaya pinapatago ng Diyos yan eh. Kasi alam mo sa sarili mo, it feels really good na gumawa ng mabuti. Ang sarap din nung pakiramdam na inilalabas mo yung kabutihan na yan kasi nakakakuha ka validation eh, galing sa mga tao.
Eh, mas masarap yung validation galing sa Diyos pagdating mo sa kabilang buhay. Lalo na kung yun mismo ang dahilan kung bakit ka gumagawa ng kabutihan. Gusto mo ng validation? Yung ultimate na validation galing sa Diyos. Yun ang pinaka-ultimate na napakasarap na validation na ang dami mong katarantaduhan na ginawa sa buhay, pero tinatanggap ka pa rin ng Diyos. Bakit? Kasi inilabas mo yung mga katarantaduhan mo na hatulang ka ng mga tao. Tapos lahat ng kabutihan mo, ang Diyos na ngayon ang bahalang gumanti sa'yo at magpakita nun sa napakaraming tao kasi lahat yun itinago mo lang. Kaya tignan mo, ang nakasulat dyan, alam mo kulang nga yun eh. Kulang yung ano eh, yung talata na yun eh. Yung kadugtong niya na talata na ang Panginoon na nakakakita sa iyo sa lihim ay gagantihin ka. Palagay ko may kasama. Kasi kung paano yung paglalabas mo ng mga kamalian, ng mga mabuting ginawa mo sa hayagan, eh wala ka ng ganti sa Diyos. Ihahayag ng Diyos yan pagdating sa dulo. Yung mga mabubuting ginawa mo. May feeling ako eh. Titignan ko nga yung talata. Baka merong ganun. May kadugtong yun. May feeling ako yung kadugtong nun gagantihin ka sa hayagan. Kasi pagdating doon sa ayun ang konteksto eh. Pag tinignan mo yung pag tinignan mo yung dulo, yung mga inalipusta, bibigyan niyang gantimpala sa hayagan eh. Hayagan yung pagbibigay niya ng gantimpala. Yung mga inalipusta, yung mga gumawa ng mabuti, tinatago lang nila. Ihahayag ng Diyos yan pagdating sa dulo eh. Kaya nga yung lihim, hindi pinahahatulan ng Diyos eh. Lahat ng bagay na hayag, 29 ng Deuteronomio, kung di ako nagkakamali. Lahat ng mga bagay na hayag ay sa inyo at sa inyong anak magpakailanman. Ngunit ang mga bagay na nalilihim ay sa Panginoon lamang. Yung mga bagay na hayag, para sa mga tao yan. Pero yung mga nakalihim, yung mga nakatago, sa Diyos lang yan. Hindi mo pwedeng hatulan yung mga bagay na nakatago sa puso ng tao. Pero 12:14 ng Ecclesiastes, ang sabi, sapagkat dadalhin niya bawat lihim na gawa ng mga tao sa kahatulan, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. So overall, ang masasabi ko sa talata na yun, ipinapatago ng Diyos yung mga mabubuting gawa kasi kayamanan mo yan sa kabilang buhay. Para wala kang clap-clap na matanggap sa mga tao. Kasi pagka clap-clap ka ng mga tao, yung clap-clap na mismo, yun na mismo yung ganti mo. Mag-enjoy ka na lang sa clap-clap ng mga tao sa mabuting ginawa mo. Ang bad trip nun, hindi sumapat yung clap-clap para sa'yo. Mas malaki yung, tinan mo, katulad dun, yung isang tangang vlogger. Sobrang tanga ng vlogger na yun. Sabi niya, mas malaki pa daw yung binigay niya na inabono niyang itinulong niya sa mga tao kaysa sa kinita niya sa social media. No. So, ibig sabihin, ang dahilan pala kung bakit siya tumutulong sa mga tao dahil sa kikitain sa social media. Nagkaroon daw siya ng milyon-milyong views. Pero ang kinita parang barya-barya. Eh, ang laki daw ng ginastos niya kumpara sa bumalik na pera. Tapos nagre-reklamo siya sa social media din. Pag ganito, tutuloy pa ba kayo? Sabi ko, tamo tong tao na to. So, ibig sabihin kaya ka pala gumagawa ng mabuti para kumita ng pera. Eto problema, hindi nag-pay off. Hindi nag-materialize. Hindi siya kumita. So, lumalabas ngayon, abunado pa siya. So, sobrang bad trip niya. Inilabas niya ngayon sa social media sa loobin niya. Bad trip. Anyways, follow-up question, brother. Follow-up question, brother. Ito. Lahat po ba ng... Yung binanata ni MG, oo, yun. Nakakatawa yung sobra. Okay. Follow-up question, brother. Lahat po ba ng pagpapakita ng mabuting gawa o awa ay pagpapaimbabaw o pinapakita mo ito dahil sa pagsunod sa Diyos? Kasi may nababasa din ako sa 5:16. Mateo, lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Isa sa mga sikreto ng Biblia yan, brother. Isa sa mga sikreto ng Biblia yan. Napakabihira yan. Napakabihira na yung tanong mo na yan. Ang tanong na nag-iisip na tao yan, brother. I commend you for that. Isa sa sikreto ng Biblia yan. Sa inyo. Sa inyo. Sa inyo, ipinagkaloob ang makaalam ng hiwaga ng kaharian nila.
Ngunit sa kanilang nangasalabasan lahat ng bagay ginagawa sa talinaga upang kung sila'y magsitingin, hindi sila makamatis. Swerte, nakakaunawa niyan. Swerte, sobra. Ginto yan, brother. Ginto. Gintong karunungan yan. Bakit sinabi dun sa isang talata, itago mo yung mabuting gawa? Bakit sinabi sa kabilang talata, ipakita ninyo? Yan. Ha? Ilalabas ko ba ito? PM mo na lang, brother. Napakaswerte mo. Napakaswerte mo, Pilipinas. Sige. Ito yan. Padadaanin ko lang to para hindi makuha ng mga pastor. Daming siraulong pastor. Padadaanin ko lang to. Ito sabihin ko sa'yo. Tignan mo kung sino kausap. Tignan mo kung sino kausap. Mapapansin mo yan sa detalye. Bakit dun sa isang talata, ang sabi, lahat ng mabuting gawa, wag nang maalaman ng iyong kanan ang ginawa ng iyong kaliwa. Bakit dun sa kabilang talata, ang sabi, dapat makita ng mga tao yung mabubuting gawa. Sabi dun sa isa, itago. Sabi naman dun sa kabila, ipakita. Ba? Parang magkakontra. Yan. Parang. Alam mo, isa sa mga misteryo ng Biblia yan. Mapalad ang tao na nag-uunawa. Mapalad ang tao na tinuturuan ng Panginoon. Tignan mo yung detalye. Ano detalye? Basahin mo nga ulit, brother, yung dalawa. Makikisuyo lang ako sa'yo. Kasi wala akong hawak na Biblia dito ngayon eh. Pero ito sigurado ko sa'yo, nasa detalye yan. Uungkatin ko ngayon sa harap mo. Nasa detalye yan. Basahin mo yung ngayon yung isa. Yung dun sa wag maalaman. Dito. Sa Mateo 6:3. Wait lang, may aeroplano pa. Okay. Aeroplano pa. Mateo 6:3. Datapwat pagka ikaw ay naglilimos, ay huwag maalaman ng iyong kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kanang kamay. Ito naman sa Mateo 5:16. Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. Sorry, kanilang ako, may liwanag sa mukha ko, hindi ko alam kung ba't may liwanag na naman dyan. Umusog na nga ako, may liwanag. Hindi ko rin alam. Kukunin na po ako. Sige po, sasama na po ako. Okay. Ulitin mo ulit yung sa stress. Sa stress. Mateo sa stress. Datapwat pagka ikaw ay naglilimos, ay huwag maalaman ng iyong kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kanang kamay. Diba? Huwag maalaman ng iyong kaliwang kamay. Kaliwang kamay? Ang ginagawa ng iyong kanang kamay. Ng iyong kanan. Ulitin ko. Huwag maalaman ng iyong kaliwa ba? Kaliwa. Ang ginagawa ng iyong kanan. Yan, okay. Ngayon yung kabilang talata, basahin mo. Sige. Tingnan mo, hindi iyon nakasulat. Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw. Ang inyong ilaw. Ilaw sa harap ng mga tao. Upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. Kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Tignan. Ayan. Ano po? Nakuha mo, brother? Opo. Inyong. Gaya ba? Pag ikaw lang ang gagawa, tago mo. Yun. Pero pag kayong mga Kristiyano ang gagawa, pakita nyo. Para isang grupo kayo, luluwalhatiin nila yung Ama ninyo. Pero pag ikaw lang mag-isa, tago mo. Sarili mong kayamanan yan. Pero pag collective, isang grupo kayong gagawa, papakita nyo yan. See the difference?
Yun. Sarap. Sabi ko sa'yo, nasa detalye yun. Sabi ko sa'yo, see the difference. Okay. Nasa detalye. Last Akala question mo, na, brother. pero ang talino mo ron para mapansin mo yun, brother. Bilib ako sa'yo. Ang talino mo yun para mapansin mo yun, sobra. Bilib ako sa'yo ron. Bibihira nakakapansin yan. Bibihira nakakapunan yan. Bakit dun sa isang talata, parang magkakontra. Dun sa isang talata, tago daw yung mabuting gawa. Dito naman sa kabila, pakita yung mabuting gawa. Parang ang liwanag sa pundok. Ganun ang dating. Parang pakita mo sa lahat as many as possible. Parang ganun dating. Ba't ganun? Dun sa isa, tago. Dito, pakita. Ang talino mo rin, brother, para mapansin mo yun, ha? Matamang nagbabasa ka ng Biblia, in fairness sa'yo. Sige, tuloy. Last question na, brother. Baka may susunod pa. Okay. Why life is good? Haha. Sarap ng buhay ko. Napakasarap talaga ng buhay ko. Kasi binigyan ng Diyos ng kalayaan ang tao. 30:19, 18:19 ng Deuteronomio. Aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi sa iyo sa araw na iyon, na aking nilagay sa harap mo ang pagpapala at ang sumpa, ang buhay at ang kamatayan. Upang piliin mo, ngunit piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. Ang isa sa pinaka nagpapasarap sa buhay, yung ibinigay ng Diyos na buhay sa atin, meron tayong kalayaan sa kahit na anong bagay na gusto mo. Yun sa kahit na anong bagay na gusto mong gawin, hindi ka naman pinabayaan ng Diyos. Bakit? Kasi ang sabi niya, ngunit piliin mo ang buhay. Upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. Hindi ka pinabayaan. Binigyan ka pa ng guide. Dun sa guide na ibinigay sa'yo, piliin mo daw yung buhay. Kasi mapapansin mo, hindi ka pinabayaan may konsyensya . Alam mo sa sarili mo, may konsyensya. Things happen. Oo, may mga bagay na nangyayari, namatay yung anak mo. At hindi nararapat na yung magulang ang naglilibing sa mga anak. Nararapat yung mga anak ang naglilibing sa magulang. Pero may nangyari, wala sa lugar. O yung magulang mo namatay sa kalagitnaan ng bakbakan na binubuo mo pa lang yung sarili mo tapos hindi na niya nakita yung pagtatagumpay mo. O yung asawa mo na mahal mo namatay. O ano naman ang nangyari along the way? Nangyayari yung mga bagay-bagay na nangyayari. Na yung iba ron, hinahayaan lang ng Diyos. Hindi yan pinagtitripan ka ng Diyos. Hinahayaan lang niyang mangyari yung mga bagay na nangyayari. Pero di naman ikaw ang pinakamalas na tao sa buong mundo . Kahit namatayan ka pa, kahit naubusan ka pa ng kahit na sino. Hindi pa rin ikaw yung pinakamalas na tao sa buong mundo. Pero overall, binigyan ka ng ng konsensya . Yung konsensya, napakagandang guide mo . Huwag mo lang hahaluan ng dark psychology na galing sa magulang. Huwag mo lang haluan ng dark psychology galing sa community. Huwag mo lang haluan ng dark psychology galing sa kung saan-saang ideolohiya. Pero on its own, yung konsensya na ibinigay ng Diyos, apakabuti niyang konsensya na yan. Nararamdaman mo yung mga bagay na nararamdaman mo . Ang sarap gumawa ng katarantaduhan. Pero pag ikaw lang mag-isa at nasa loob ka na ng kwarto mo at matutulog ka na sa gabi, you feel that it's something wrong. Alam mo sa sarili mo yun, nararamdaman mo yun. Minsan nga habang ginagawa mo pa lang, nararamdaman mo na mali ginagawa mo . Tapos, yung mga mabubuting ginawa mo, it feels fucking awesome. Ang sarap sa pakiramdam na gumawa ka ng mabuti just for the sake of kindness. Tapos nakita mo pa yung reaction ng tao nung nagpasalamat sa'yo. Siya na mismo na nagpasalamat sa'yo. Hindi na ibang tao, hindi kami pinuri ng kahit na sino. Pero siya na rin mismo. Minsan nga, kahit yung simple lang na nagbigay ka lang ng pagkain sa pulubi. Ang sarap sa pakiramdam nun . Hindi ko alam . It gives a certain level of peace. Ang sarap sa pakiramdam na may kapayapaan ka sa puso mo na nakapagpakain ka ng pulubi. Ang sarap sa pakiramdam nun . Hindi yan evolution . Hindi masasabing evolution yan.
Hindi eh. Bakit? Hindi, innate sa tao yan eh. Na alam mo sa sarili mo, hindi ka dapat gumawa ng masama, pero alam mo rin sa sarili mo, dapat kang gumawa ng mabuti. Innate sa tao yan eh. Pero sabi ko, alam mo, swerte ng mga tao in general tungkol sa buhay na binigay sa atin, binigyan din tayo ng guide kung paano gagamitin yung buhay. Hindi lang yung konsensya ang ibinigay na guide. Kuta, may mas malupit pa. May mga libro ka. Andyan ang Biblia, andyan ang Quran. May mga libro ka pa. Ano ba awa ng Diyos sa tao yun, ano? Pwede namang, nagkasala kayo. Tanga kayo eh. Sinabi na sa inyo, huwag niyong kakainin yung bunga. Kinain nyo. Wash out na lang. Next na lang. Gawa na lang ulit ang bagong tao. Pwede naman ganun eh, di ba? Pero tinan mo, hindi ganun ang ginawa. Binigyan pa ng pagkakataon na makapagparami pa tayo. Sumunod ang susunod. Lumabag ang lalabag. Bahala kayo. Pero sana sumunod kayo para sa inyo at sa inyong mga anak. Yun ang nagpapasarap sa buhay. Ang nagpapasarap sa buhay, yung random na nangyayari. Pero dun sa random na yun, you get to choose. If you want to live or you want to die, you also get to choose what opportunities are in front of you, and you also get to choose between the opportunities that you have made in front of you and the opportunities that are coming into your life. You also get to choose whether to choose the path of evil or to choose the path of righteousness. Swerte ng mga tao. Ako nararamdaman ko sa sarili ko, tindi na swerte ko eh. Hindi ba naman tindi ng swerte nun, ano? Na masamang tao ako, si Raulon tao ako. Tapos ngayon, nabigyan ako ng pagkakataon para makatulong. Sobrang daming tao pa. Eh, tinan mo, sipin mo, iilang piraso yung nakikinig. Doon sa iilang pirasong nakikinig, puta, daan-daan yung mga yan. Tapos, dito lang yan sa live, ha? Pag natapos yung live, tingnan mo kung gano'ng libong tao yung nakikinig. Eh, daming tao na tulungan nun. Sipin mo yung mga tao umalago yung buhay. Dahil lang, meron lang silang nahagip lang. Nahagip na konting logic, galing sa akin, narinig nila. So, pagkatapos nun, hindi na ako importante doon sa mga tao na yun. Pero yung logic na narinig nila, galing sa akin, dadalhin na nila yung iba ron hanggang mamatay sila. Yun lang konsepto lang na Yun lang konsepto lang na, ito yung kinikita mo, ito yung ginagastos mo, ito ang tawag dito, ipon. Pag dumami ipon mo, makakapagparami ka pa ng pinagkakakitaan na magpapalaki ngayon ng pagitan ng ipon mo at saka ng gastos mo. Eh, isipin mo, yung konsepto lang na yun, yung simpleng konsepto lang na yun, sapat yun para makapagpalagwa sa isa hirap eh. Naintindihan mo ngayon yun. Swerte ka, naintindihan mo. Pero hindi mo alam kung kanino mo rin narinig yun. Basta meron lang tao nagsabi, ito yung kinikita mo, ito yung ginagastos mo, tawag dito ipon. Pag dumami ipon mo, makabili ka kotse, makabili ka bahay, makabili ka kolehiyo para sa anak mo, makapagpaaral ka, makapagpakain ka sa pamilya mo, tapos pagka mayaman ka na, marami ka ng pera, makapagpakain ka kahit sa mga pulubi at sa mga nakatao nga sa paligid mo. Para ka ng malaking puno ngayon na sinisilungan ng mga tao. Nagiging silong ka sa mga tao. Para hindi sila maulanan, para hindi sila mainitan, ikaw ngayon ang silong nila. Malaking puno ka. Dahil lang doon sa sobrang simpleng konsepto na meron ka lang naiintindihan, hindi mo na rin maalala kung kanino galing. Yun yung malupit doon. Hindi mo na maalala kung kanino galing. Pero, ang nakasulat din naman sa Biblia, hindi liko ang Panginoon upang limutin ang inyong kabutihan na ginawa sa kanyang pangalan. So I know, at the very back of my head, meron akong malaking swerte na nabuhay ako sa panahon ng social media na hindi ko kailangan bahay-bahayin ang mga tao para lang makapagsalita ng mga bagay na ikakabuti ng kapwa-tao ko at ng buhay nila. Dito man sa buhay na to o sa kabila. Pero social media, pagharap ko pa lang sa social media, daan-daang tao, libu-libong tao ngayon yung nakakapakinig sa akin. Ang laking swerte ko yun. Yun mo, di ba? Ang laking swerte ng buhay ko yun. Ang laking swerte ng buhay ko na nabuhay ako sa isang panahon na may social media na naging masamang tao ako. Tapos ngayon, nakakatulong na ako sa marami. Ayoko naman sabihin mabuting tao ako kasi, alam mo yun, ang hirap sabihin nun eh. Kasi, hindi magiging sapat yung buong buhay ko para mabawi ko lahat ng katarantaduhan ko sa buhay. Hindi magiging sapat yung buong buhay ko para mabawi ko lahat ng kalokohan ko. Ang dami eh. Lagi na ako nga mismo, hindi ko na maalala eh. Sabi mo yun. Pero I'm trying my best.
Tas ang kagandahan pa ron, nararamdaman ko sa konsensya ko na meron akong tamang nagagawa sa buhay ko. Every time na nagsasalita ako sa mga tao, tapos every time na nakikipag-usap ako sa inyo, every time na sumasagot ako sa mga tanong ninyo, ang pakiramdam ko, I'm doing something good for myself. And I'm also doing something good for the betterment of other people's lives, including communities and including this country. May ambag ako sa lipunan. Kaya nga yung mga basher ko, pagka binabanatan nila ako, tinatanong ko sila diretso, ano ba ambag mo sa lipunan? Pagka ganyan ka, huwag ka na mag-anak. Bakit? Hindi kailangan ng lipunan yung lahi mo. Wala kang ambag eh. Diba? And that also goes for me. Noong mga panahon tarantado ako, hindi ako nag-anak. Bakit? Basura ako eh. Basura lahi ko eh. Pag naglabas ako ng lahi sa mundo, nang tarantado pa ako, alam ko magiging basura yung lahi ko kaya hindi ako nag-anak. Ngayong nagbabagong buhay ako, I'm reconsidering my options. Tinitignan ko, baka siguro ka, baka kailangan ng mga tao yung pag-aanak ko. Baka hindi. Hindi ko alam eh. I will never know. Pero wala pa naman ako makakasama sa buhay eh, na sigurado akong fit para maging ina ng magiging anak ko. Wala akong makita eh. Wala akong makitang babaeng logical enough na kung sakali mamatay ako along the way, tas buntis yung babae, kaya niyang manihuhin yung buhay ng bata, na magiging kapakipakinabang sa lipunan yung bata. Kasi ayoko maglabas ng immortal sa mundo na hindi ko na alam kung ano mangyayari dyan pagkamatay ko. Ayoko, natatakot ako. Yung mga iba, basta na lang nag-aanak for the sake na mag-anak, tas yung buhay nila, kasama na pati buhay ng anak nila, parang mga hayop na lang. Nabuhay sila parang kumain 3 beses sa isang araw, tapos walang kabutihang nagagawa, tapos puro katarantaduhan na nangyayari, tapos nag-a-addict pa, tapos snatching, tapos puro kagaguhan ng pinagagawa sa buhay, babaero pa, tapos ano mo yun, single mother ka, nagparami ka pa ng anak galing sa iba-ibang lalaki. Kaya, ayokong maglabas ng basurang lahi sa mundo kasi pinipilit ko nga magkaroon ng ambag sa lipunan eh. Ayokong magkaroon ng basurang lahi na galing sa akin, natatakot ako. Eh lalo na, pag samahin mo pang demonyo ko, diba? Tapos matalinong tao. Diyan ka mag-iingat sa mga taong demonyo ang ugali, tapos matalino. Kinang-ina mo, madudurog ka dyan. Hindi mo kaya yan. Maniwala ka, hindi mo kaya yan. And I'm coming from the standpoint na masamang tao ako at hindi mo masasabing bobo ako. Hindi mo masasabi yun na bobo ako. So that, from that standpoint, ang masasabi ko, sobrang swerte ko sa buhay na meron ako kasi binigyan ako ng option para pumili. At nabigyan pa ako ng pagkakataon, hindi lang ng mga options, pati pagkakataon. Kasi kahit pa sabihin mong anong options ang meron sa'yo, inang-ina, bukas patay ka na, hindi mo na na-take ngayon yung options na yan. Hindi ako namatay sa panahon ng katarantaduhan ko. Swerte ko. Ang sarap ng buhay ko, sobra. Ang sarap ng buhay ko. Yung binigyan ka na in general, isipin mo, lalo na sa panahon ngayon, okay ng ina mo diretso diretsahan. Walang panahon. Sa panahon ng sangkatauhan na pinakamasarap mabuhay, kundi sa panahon ngayon mismo. Walang panahon sa lahat ng sangkatauhan na mas masarap mabuhay kundi sa panahon ngayon mismo. Wala. Kasi, sabi mo, hindi ka, mas masarap mabuhay sa panahon ng mga propeta. Hindi. Mas masarap ngayon. I will disagree. Hindi ka, mas masarap mabuhay sa panahon ni Kristo. Hindi, mas masarap mabuhay ngayon. I will disagree. Bakit? Kasi mismo si Kristo may sabi, mapalad ikaw mga nakapakinig sa'yo? Hindi. Lalong mapalad yung mga taong sumampalataya datapot hindi nila ako nakita. Yun ang sabi mismo ni Kristo eh. Mas maswerte daw, mas mapalad daw yung mga taong sumampalataya kahit di siya nakita. So, ibig sabihin, kung nakita mo man siya, nakita mo siya. Swerte ka. Hindi naman inalis yung swerte mo na nakita mo siya eh. Nakasama ka pa niya. Hindi rin inalis yun. Pero mas maswerte ka kung sumampalataya ka hindi mo siya nakikita. Sipin mo yun. Diba? Sabi ko, laki na swerte ko pala. Eh, di naman tarantadong tao na intindihan ng Biblia. Pumunta na yan. Sige. Umanap ka ng kriminal na katulad ko. Napunta ka na naintindihan ng Biblia. Hanap ka. Ang kinasabi ko, putang ina swerte, no? Pero, yung babasa ako, naintindihan ko eh. Hindi ako bulag. Swerte. Naintindihan ko. Tingnan mo, nakakapagtanong pa nga kayo ng ganung detalye, oh. Sukat masagot mo yung ganon. Isipin mo yun, oh. Paano nangyari nga naman yun? Yung sabi rin sa isang talata, huwag yung mga mabubuting gawa mo, tago mo. Sa kabilang talata naman, yung mabubuting gawa, labas mo. Tangina! Ikaw ngayon yun, tinan mo, kinailangan pa niyang itanong sa akin yun, na hindi niya makuha ang logic, ba't ka naman nagkaganon? Tapos on the spot nasasagot ngayon.
Ako rin mind blown ako. Ako ba hindi namamangha? Ako ba hindi namamangha? Pero hindi ko naman masabing galing sa Diyos yun kasi too much naman eh, di ba? Masyado naman na. Abuso ka na nun, Chester, pag sinabi mong galing sa Diyos yung karunungan mo. Abuso ka nun. Ako masasabi ko, hindi ko alam. Yun lang ang sagot ko, hindi ko alam. Pwede ko sabihin, oo, galing sa Diyos kasi lahat naman ng bagay galing sa Diyos eh. Kahit yung mga graba rito sa likod ko na binabanata nila rito, pinapasabog nila dyan, lahat yung galing sa Diyos yun. Pero yung para sabihin ko, tinuturuan ako ng Diyos, hindi ako para magbuhat ng sarili kong bangko. Hindi. Pero ang swerte ko sobra. Ang napakaswerte ko sa buhay ko. Sobrang swerte ko sa buhay ko na nakuha ko lahat ng gusto ko sa pinakamabilis na panahon para makapag-retire ako ng sobrang aga at makapag-focus ako ngayon sa pagbabasa ng mga lumang libro. Napakaswerte ko sobra. Kasi tingnan mo, kahit makapag-retire ka ng sobrang aga, tingnan mo, yung para katulad ni Mohiga, di ba, si Josh, ang daming pera ng batang yon. Pero tingnan mo kung nabibigyan niyang oras magbasa ng Biblia. Tingnan mo kung nabibigyan niyang oras. Boring magbasa ng Biblia. Diretsahan. Hindi yan dahil tamad si Diyos magbasa. Hindi ganun eh. Pero boring talaga, Brad. Diretsahan lang. Napaka-boring talaga magbasa ng Biblia. Napaka-boring. Kung tatiisin mo yung kaburingan na yun, tingnan natin. 5 minuto ka pa lang, isarado mo na kagad yan. Mag-Facebook ka na kagad eh. Load ka sa video ko. Pero alam mo, meron akong, sabi ko nga eh, apakalaking swerte ko eh. Ako rin mind-blown din eh. Paano nga naman nangyayari na itong putang ina sira ulong tao na to. Ngayon, sumasagot sa tanong ng mga tao, impromptu. Impromptu. Dati, tinatawanan ako ng mga tao eh. Nung nagsisimula pala ako social media. Scripted, ika! Scripted! Ganyan ang mga bagsakan ng mga bobo eh. Scripted daw, ika. Scripted. Nung una, nabuburat ako ron. Inis na inis ako ron. Inis na inis talaga ako. Parang, tingnan mo, okay lang, ano ba akala mo? Walang taong merong common sense sa katulad ng sa akin para isipin mong unique ako na kailangan ko pa ng script para lang sumagot sa mga putang ina ordinaryong tanong. Ordinaryong tanong lang yan eh. Ano ba gagawin ko sa anak ko? Paluin mo, puta ka. Diba? Turuan mo kasi yung bata. Ang katangahan mo, hindi mo tinuturuan anak mo. Ngayon, kailangan mo patuloy paluin yung bata. Sa kabubuhan mo, hindi ka nagtuturo sa anak mo. Ganun lang eh. Ganun lang yung mga sagutan ko. Buta, sabi ko, sobrang common sense naman itong mga sagot na to. Bakit parang ang dating eh, parang as if I discovered fire. At parang ang dating eh, parang itinutuya ako scripted daw, scripted. Tapos eventually, naging parang karangalan na sa akin ngayon na scripted. Kasi parang ang dating sa akin, putang ina, ba't parang ang dating eh, sobrang galing ko. Ganun eh, parang sobrang galing ng putang inang Chester na to, na lumitaw sa social media, at kailangan na alam mo yung parang hindi kaya ng impromptu yan. Kailangan ng script para sa ganyang klase ng mga pananalita. Sabi ko naman, ina, ibig sabihin parang ang dating pala sa kanila, sobrang galing ko pala. Sabi ko, samantala putang ina mo, common sense lang to eh. Ano ba pinagsasabi ko sa social media, common sense lang yan. Common sense. Bakit parang yung common sense sa akin, hindi ganun common sa iba? And then I realized, ang ina, nabubuhay na ako sa isang panahon na hindi na common ang common sense. It's as if pag may common sense ka, para kami superpower. Putang ina. Sabi ko, napakaswerte ko, nabuhay ako rito sa ganitong panahon. Ang swerte ko. Hindi lahat ng tao may common sense. Binanatan ako na sobrang daming tao na scripted daw ako. So para bang ang dating sa kanila, sobrang galing, hindi pwedeng impromptu yan. Ganun ang dating. Naging karangalan patuloy sa akin na putang ina, dumating na ngayon na nabuhay ako sa isang panahon na putang ina para kami superpowers pag may common sense ka. Sabi ko, tang ina, fuck! Ako mind blown ako ron eh. Paano nangyari na parang sa kanila, parang kakaiba at parang unique at parang sobrang tindi ng putang inang tao na to para hindi pwedeng impromptu yan. Scripted yan. Scripted. Binabanatan ako ng mga tao sa ganun. Ngayon, dumating na ngayon sa punto na tangina, pag may nagsabi sa akin scripted, puta, tumataba puso ko sa tuwa. Na para bang ang dating, meron akong bagay na kakaibang nasabi na imposible sa pandinig nilang impromptu yun. Imposible sa kanilang impromptu. Tangina, sabi ko, fuck, ang sarap ng buhay ko. Walang panahon, tandaan nyo, mark my words, walang panahon sa sangkatauhan na mas masarap mabuhay kundi sa panahon ngayon mismo. Ngayon mismo. Ngayon.
Hindi ka nabuhay sa panahon ng mga propeta kung saan pag nagsasalita ka ng totoo, papatayin ka. Hindi ka nabuhay sa panahon ng mga yung may bubonic plague na naglilibing kayo ngayon, bukas kayo na yung nililibing. Hindi ka nabuhay dun sa panahon ng mga conquistador, tapos yung bayan ninyo, kino-conquer ng mga katulad ni Genghis Khan, na tangina, re-rapin yung mga babae, gagawing alipin ng mga bata, tapos yung mga lalaki papatayin kayo, brutal. Babalatan ka ng buhay. Tangina, napakaswerte ng panahon natin ngayon. Oo, may giyera sa Middle East, may giyera sa ganito, may kaguluhan sa Mindanao, pero walang panahon sa sangkataon na pinakamasarap mabuhay kundi sa panahon ngayon. Kaya kung depressed ka, Brad, tangina, ang sarap nitong buhay na to, sulitin mo na. Mamamatay din naman tayo, huwag ka na magpakamatay. Diretsahan, huwag ka na magpakamatay, mamamatay din tayong lahat. Sulitin mo na itong buhay na to. Galingan mo na rito, lupitan mo na rito, kumilos ka na. Depressed ka, understood na yun. Namatay nanay mo, namatay anak mo, understood na yun. Magkikita-kita tayo sa kabila, tanga. Might as well have a good, goddamn good story to tell those people who have died. Yung mga importante sa'yo, yung anak mo, yung asawa mo, yung magulang mo na namatay, galingan mo na rito. Para pagdating sa kabila, nagkita-kita tayo ron, napakaganda ng istorya na ikikwentong mo sa kabila. Tapos hindi mo masasayang yung buhay, yung sobrang swerte mo na nabigyan ka ng buhay at nabigyan ka ng kalayaan para gawin mo lahat ng gusto mo. Aking tinatawag, ang langit at lupa, na pinakasaksi sa'yo sa araw na yun, na aking inilagay ang pagpapala at ang sumpa, ang buhay at ang kamatayan. Ngunit piliin mo ang buhay. Upang ikaw ay mabuhay. Ikaw at ang iyong binhi. Magandang umaga sa iyo, Pilipinas. Mahal na.